Narito ang pinakabagong balita. Ang mayamang negosyante ng Zhonghai na si Xiao Jiansheng at ang pangalawang anak na si Xiao Jianyan ay nasangkot sa isang malalang aksidente kamakailan. Ayon sa mga balita, si Xiao Jianyan ay anak sa labas ni Xiao Jiansheng. Bakit mo ba ako pinauwi ng pagmamadali? Nagsuot ka pa ng basahan sa paglabas. Nakakahiya ka talaga. Kung ibabalik lang ng pamilya niyo ang mga naipon at bahay ng mga magulang ko, malamang ay may pera akong pambili ng magandang suot. Wala akong oras makipagtalo sa iyo. May magandang pagkakataon para sa iyo. Sumama ka sa akin. Ma, Hi, nandito na. Oh, President She. Ito ang pamangkin ko na si Wenwan. Ano sa tingin mo? Maganda siya, di ba? Wenwan, ito si President She. Halika rito at bumati ka. Kumusta po kayo, Tio? Naku, pasensya na. President She, kulang siya sa turo noong bata pa. Huwag mo na sanang masamain. Ano? Wenwan, pag-uusapan natin ngayon ang kasal niyo ni President She. Si President She ay tanyag na mayaman dito sa Zhonghai. Kasal? Limen? Gusto mo ba akong ipakasal sa matabang taong ito? Anong karapatan mong ayusin ang kasal ko? Huwag kang bastos. Medyo mataba lang siya. Pero sobrang yaman naman. Kung mayaman siya, si Pinsang ate ang ipakasal niyo. Wenwan, ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag ka namang walang utang na loob. Walang utang na loob? Kayong dalawa ang nakatira sa bahay ko. Ginagamit ang perang panustos ng tatay ko. At pinagtatrabaho niyo ako para sa sariling tuition ko. Kapag masama ang timpla niyo, ako ang pinagbubuntunan niyo ng lahat ng hirap. Kung may balak kayong masama sa akin, mas mabuting tapusin na lang ako. President She? Alin man sa dalawa, pangasawahin mo ako pagkatapos akong mawala? O kaya, tapusin mo na ako dito? At magbabayad ka sa batas habang wala na ako? Miss Wen, kumalma ka muna. Hindi na ako magpapakasal. Hindi na. Aalis na ako ngayon din. Walang hiya ka. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat, kaya ikukulong kita sa madilim na kwarto at gugutumin kita ng ilang araw para matuto ka. Miss Wen, gising ka na pala? Nasaan ako? Sino ka? Nandito ka sa ospital. Ako si Wang Hai, ang katiwala ni Pamilyang Xiao. Ikaw ang tumawag sa aming amo. Bata sa lansangan! Wala kang magulang, ulila ka! Salot na bata! Ulilang bata na walang nanay at tatay. Umalis na kayo dyan, kundi ay isusumbong ko kayo sa mga magulang nyo at sa inyong mga guro. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Buti naman at maayos ka. Kumain ka muna ng candy. Halo? May nagsabi po sa akin na pwedeng humingi ng tulong sa numerong ito. Kay Elder Xiao daw ito. Opo, tama po iyon. Kung maaari sana, nais po kayong makita ng aming amo ngayon. Mahal na amo, nandito na po si Miss Wen. Iha, nakikilala mo pa ba ako? Si Xiao Wen ay iniligtas ako at iyon ang naging dahilan kung bakit nawala na siya. Nag-iisa niyang anak na babae ito. Kaya ang $2 milyong na kabayaran at ang villa na ito ay inilipat ko na sa pangalan ng bata. Umaasa akong aalagaan mo siyang mabuti. Huwag po kayong mag-alala, President Xiao. Si Wenwan ay tunay kong pamangkin at tinitiyak ko pong aalagaan ko siya ng maayos. Ang Wenwan ay ang sarili kong pamangkin. Sisiguraduhin ko pong aalagaan ko siyang mabuti Naaalala ko po kayo. Kayo po ang boss ng tatay ko. Kahit na wala na po ang tatay ko noong iniligtas niya kayo, binigyan niyo pa rin po ako ng bahay at sapat na bayad pinsala. Maraming taon na rin tayong hindi nagkita. Dalaga ka na? Hija, alam ko na ang lahat ng nangyari sa iyo. Ang pamilya ng tiyo mo ay sumobra na talaga sa ginagawa nila. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ka. Lolo Xiao, salamat po sa pagligtas sa akin. Hahanap po ako ng paraan para makaganti sa kabutihan niyo. Kung wala na po kayong kailangan, una na po ako. Ay, sandali. Lolo Xiao, mayroon pa po ba? Ako? Gusto ko sanang makipagnegosyo sa iyo. Negosyo po?
Ito ang kasunduan. Tingnan mo muna. Pakikipag-fiancé? Wala akong masamang balak, gusto ko lang tulungan ang bunsong anak ko na makahanap ng nararapat na mapapangasawa. Bilang ganti, tutulungan kita na makalaya sa panggugulo ng pamilya ng tiyo mo at babawiin natin ang mga bagay na para talaga sa iyo. Alam kong batid mo na, ang aking anak ay naaksidente sa sasakyan at malubhang nasugatan. Bukod sa hindi na siya nakakalakad, ay nasira pa ang kanyang mukha. Gusto ko lang ng taong mag-aalaga sa kanya. Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang 3% ng share sa Xiao Group. Bukod pa doon, mga mansyon, luxury house, at alahas, kahit ano ay pwede mong hingin. Lolo Xiao? Bakit po ako? Hija, bagamat hindi kita lubos na kilala, pero ang pagkatao ng iyong ama ay alam ko. Paubos na ang aking panahon, sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Tinatanggap ko po. Paubos na ang oras ko, kaya pakiusap, pag-isipan niyo po ito ng mabuti. Payag na po ako? Pero, mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Sabihin mo lang sa akin. Kung hindi gusto ni Second Master Xiao ang mapapangasawang pinili niyo para sa kanya, at mayroon na siyang ibang mahal, pipiliin kong umalis na lang. Tama ka. Walang problema sa akin iyan. At isa pa po, may utang na loob ako sa inyo ni Pangalawang Panginoon? At ang pag-aalaga kay Pangalawang Panginoon ay hindi lang dahil sa pagtanaw ng utang na loob, dahil ayaw ko ring magkaroon ng kahit anong obligasyon sa inyo. Kaya po, tungkol sa mga shares na ito, pakibawi na po ninyo, hindi ko kailangan ng mga iyan. Siya ang mapapangasawa ng young master. Mula ngayon, kailangang sumunod kayong lahat sa kanya. Kamusta kayo? Ako si Wenwan. Kamusta po, madam? Mataas naman siguro ang mga sahod ninyo, hindi ba? Napakabuti po kasi ng trato sa amin ng matandang amo. Hindi ko alam kung hinahayaan lang ni Pamilyang Xiao ang mga tamad, pero sa poder ko, hindi ako tumatanggap ng mga batugan. Kung ayaw nyo nang magtrabaho ng maayos, umalis na lang kayo. Ito ang kwarto ni Pangalawang Panginoon. Nakakainis ang lalaking iyon. Napakagulo niya. Mayor Dumawang. Ayaw pa rin bang uminom ng gamot ni Pangalawang Panginoon? Opo, sir. Gusto mo bang subukan kong pumasok? Pangalawang Panginoon, ayos ka lang ba? Lumayas ka? Sabi ko sa'yo, lumayas ka na. Gusto mo bang tapusin ko na ang pasensya ko sa iyo? Pangalawang Panginoon, ako si Wenwan. Ako ang mapapangasawa mo. Mapapangasawa? Sigurado ka bang gusto mong magpakasal sa isang taong hindi na makakalakad? Ano bang tinitignan mo? Sobrang pangit ba? Nandidiri ka ba? Gusto mong sumuka? Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka. At doon ka sumuka. Anong nangyari? Huwag ka nang malungkot, kumuha ka ng candy. Kapag naging matamis na ang panlasa mo, hindi na ganoon kapait ang nararamdaman mo. Kung matamis lang ang nasa bibig mo, hindi na sana ganoon kapait ang nararamdaman mo. Pangalawang Panginoon, hindi ka pangit. Kahit na may sugat pa ang mukha mo, ikaw pa rin ang pinakagwapong tao sa buong mundo. Anong sinabi mo? Pinagtatawanan mo ba ako? Pangalawang Panginoon, hindi ka pangit. At hindi ka rin nakakadiri. Huwag mo naman sanang tanggihan ang mabuting loob ng iba. Alice! Lumabas ka! Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang ibang mga lalaki, mahalaga sa kanila ang mukha para lang makahanap ng mapapangasawa. Pero may asawa ka na, at ako yon. Layas! Sige. Pangalawang Panginoon, ikaw ang pinakagwapong taong nakilala ko. Patayin mo ang ilaw. Pangit ako, di ba? Mali yata ang paningin mo. Miss Wen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, wala ito. Ay, oo nga pala, Mayor Domawang. Saan po pala ako matutulog? Sa tingin ko, dito na po kayo sa kwartong ito. Magsasama kami ni Pangalawang Panginoon sa iisang kwarto? Titira ako sa iisang kwarto kasama si Pangalawang Panginoon. Nako, Miss Wen, sasabihin ko sa iyo ang totoo tungkol kay Pangalawang Panginoon.
Hindi lamang dahil naging paralisado ang kanyang binti. Sabi ng doktor, hindi na rin siya makakagawa ng ganoon bilang lalaki. Kaya naman, huwag kang mag-alala. Si Pangalawang Panginoon, siguradong wala siyang gagawin sa iyong masama. Young Mistress Wen, matitiis mo ba talaga? Naiwan si Pangalawang Panginoon na mag-isa sa kwartong ito? Paano kung hindi sinasadya, ay mahulog siya mula sa kama? Paano kung aksidenteng tumama ang ulo niya? Paano kung... Hinto! Susunod na ako sa gusto nyo. Mayordomo Wang, pakibili naman ako ng ilang gamit sa bahay. Titingnan ko muna kung ayos na ang kanilang inihandang tanghalian. Sige, Batang Ginang, gagawin ko na po agad. Si Wenwan na iyon, siya ba talaga ang mapapangasawa ni Pangalawang Panginoon? Mukhang napakabata pa niya, pero parang hindi siya madaling maloko. Isa lamang siyang bata, at wala pang alam sa mundo. Baka nga, kapag nakita na niya ang nakakatakot na mukha ni Pangalawang Panginoon, ay bigla na lang siyang maiyak sa takot. Batang Ginang. Ito ba ang sabaw ng manok na inihahanda nyo araw-araw? Opo, Batang Ginang, pero si Pangalawang Panginoon po, hindi niya kailanman iniinom iyan. Binibigyan ninyo ang taong may malalang paso sa katawan ng ganito kasebong pagkain araw-araw? Gusto niyo ba siyang mapahamak? Hindi ba masustansya naman ang sabaw ng manok, saka hindi rin naman niya iniinom? Kinuha kayo mula sa isang profesional na ahensya? Mag-aalas una na ng hapon ngayon, ngunit ang tanghalian ng pasyente ay hindi pa rin handa. Simple lang akong tao. Wala akong pakialam kung sino ang kumuha sa inyo o kung ano ang inyong layunin. Mayroon lang akong dalawang kondisyon. Una, huwag ninyong pababayaan ang trabaho nyo. Pangalawa, huwag ninyo akong pagsisismisan. Pagkatapos ng 10 minuto, dapat ay nakahanda na ang pagkain sa harap ng pinto ni Pangalawang Panginoon. Naintindihan ba? Batang Ginang. Pagkatapos ng 10 minuto, gusto kong makita ang pinto ng Pangalawang Panginoon. Narinig niyo ba ako? Batang Ginang. Jian, sa wakas, ay naisipan mo na rin akong tawagan? Nakita mo na ba si Wenwan? Kumusta naman? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang desisyonan ang engagement ko ng mag-isa? Hindi ko kailangan ng babae para ibalik ang dignidad ko? Aliwanag? Siya naman ang lumalapit sa iyo. 8 taon na ang nakararaan, iniwan mo ang numero ko sa kanya. Kung papaalisin mo siya, ipakakasal siya sa isang lalaking mahigit 50 taong gulang na, napakakaawa naman niya. Pinilit mo ba siya? Mukha ba akong namimilit? Oo, mukhang mukha ka. Sumasama ang loob ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ang batang si Wenwan ay talagang kaawa-awa. Pangalawang Panginoon, kakain na? Huwag ka nang magpanggap dito. Kung gusto mong manatili rito, dapat tayong magkaroon ng kasunduan. Sige, ano yun? Una, bawal buksan ang ilaw nang wala akong pahintulot. Pangalawa, kapag walang pahintulot ko, huwag kang papasok. Paano hindi pwede? Fiancé mo ako at kailangan kitang alagaan. Mula ngayon, dito na ako sa silid na ito titira. Isang babaeng katulad mo ay titira kasama ko? Hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi ni Mayordomo Wang na hindi ka naman. Anong sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Wala po akong sinabi. Sa palagay ko ay pwede akong tumira doon. Bahala ka. Ano ang pangatlong patakaran? Hindi ko pa naisip. Bakit? Bawal ba? Sasabihin ko na lang sa iyo kapag naisip ko na. Sige po, nga pala Pangalawang Panginoon, gusto mo na bang kumain? Ayoko, wala akong gana. Pangalawang Panginoon, paano yan kung hindi ka kakain? Kahit na malakas ang pangangatawan mo ay baka manghina ka pa rin. Anong pakialam mo? Siyempre may pakialam ako, dahil ako ang asawa mo. Siyempre, may kinalaman ito sa akin. Ako kaya ang asawa mo. Asawa? Ilang taon ka na ba? 20 taon na ako, nasa tamang edad na ako para magpakasal. Pinadala ito ni Mayordomo Wang kaninang umaga, hindi pa ito napipirmahan. May oras ka pa para umalis. Anong gagawin mo? Ano ba? Ayan, napirmahan ko na. Hindi mo naman kailangang pirmahan yan. Pangalawang Panginoon, ayaw mo ba sa akin? Bunsod lang to ng bugso ng damdamin ng matanda dahil iniligtas ng tatay mo ang buhay niya noon, kaya dapat lang natulungan kanya ngayon. At isa pa, tingin mo ba babawiin ng matanda ang sinabi niya? Hindi niya gagawin yon. Sige na, tutulungan ka naman niya. Xiao Jingyan, baka nakalimutan mo na. Nung inaapi ako 8 taon na ang nakararaan, ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya ginagawa ko ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ang pagpirma sa kasunduang ito ay hindi labag sa loob ko. Dahil ayaw kung may utang kanino man, kasama ka na doon. Hindi, Mayordomo Wang. Hindi kailangan ng ganito kalaking pera. Batang Ginang, sabi po ng ating amo, ang magiging asawa ng ating pamilyang Xiao ay hindi dapat mas malaman kaysa sa iba.
Umalis ka. Hindi kita kailangan dito. Umalis ka. Sabi ng hindi kita kailangan. Manahimik ka! Pangalawang Panginoon, Batang Ginang. Maayos lang po ba kayo? Maayos lang ako. Pangalawang Panginoon? Maayos ka lang ba? Sinigawan mo ako kanina. Talaga ba? Parang hindi naman. At isa pa, nang walang pahintulot ko, sino ang nagsabi na pwede kang pumasok sa kwarto ko? Pangalawang Panginoon? Ipinapangako ko na ito na ang huling beses. Hindi ko na ito uulitin kailanman. Aalis na muna ako. Pangalawang Panginoon? Heto ang candy? Bilang paghingi ko ng tawad sa iyo. Ayaw ko. Aalis na ako. Pangalawang Panginoon? Pwede ba akong pumasok? Pangalawang Panginoon? Pasok. Anong kailangan mo? Pangalawang Panginoon. Okay lang ba sa'yo kung dagdagan natin ang gamit sa kwarto mo? Bahala ka. Pangalawang Panginoon, good night. Ang lakas ng loob mong saktan ang ate mo. Wala kang kuwentang bata ka. Wala kang modo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Tia, hindi ko na po uulitin. Huwag niyo na po akong saktan, pangako. Hindi ko na po talaga uulitin. Pangalawang Panginoon. Naabala ba kita? Kapag nag-ingay ka pa uli, itatapon na kita sa labas. Ang ilaw na ito? Magdamag na nakabukas? Sinadya ni Pangalawang Panginoon na huwag itong patayin. Salamat, Pangalawang Panginoon. Ipaghahanda na kita ng almusal. Nakahanap na ang matanda ng mapapangasawa para sa kapatid mo. Sabi ng tauhan natin sa villa, mukhang hindi siya basta-basta. Hindi ko kailanman kinilala na kapatid ko siya. Pero kung iisipin, napakaswerte talaga ng batang iyon. Nabuhay pa siya pagkatapos ng ganoon kalalang aksidente. Gusto mo bang... Huwag. Masyadong mapaghinala ang matanda nitong mga nakaraang araw. Huwag tayong gagawa ng anumang hakbang sa ngayon. Pumunta ka doon sa susunod na 2 araw. At alamin mo kung sino talaga ang mapapangasawa ng lalaking iyon. Puntahan mo at silipin sa makalawa kung ano talagang klase ng babae ang fiancé ng batang iyon. Pangalawang Panginoon, mayroon akong isang napaka-importanting bagay na kailangan gawin kasama kayo. Anong gagawin mo? Siyempre gagamutin ko ang mga sugat mo. Akala ko naman kung ano na. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Hindi pwede? Dahil kapag hindi na isagawa ng maayos ang panggagamot, lalala ang mga sugat mo at baka mahirapan na tayong gamutin yan. Natatakot ka ba? Kung nadidiri ka, lumayas ka na. Hindi po. Iniisip ko lang po. Pangalawang Panginoon, siguradong sobrang sakit ng sugat mo noon, di ba? Anong ibig mong sabihin? Pangalawang Panginoon, ano man ang mangyari sa hinaharap, sasama po ako sa inyo, hindi ko po kayo pababayaan. Bakit nanginginig ang kamay mo? Natatakot ka ba? Hindi po ako nanginginig. Sa tingin mo ba wala akong nakikita? Oo, bulag ka nga. Sige, sabihin na nating wala akong nakikita. Pangalawang Panginoon, hindi po ako natatakot sa inyo, at hindi rin po ako nadidiri. Nag-aalala lang po ako, na baka masaktan ko kayo. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas. Opo. Pala, Pangalawang Panginoon, araw-araw na po kitang gagamutin mula ngayon. Dapat makipagtulungan ka sa akin gaya ng ginawa mo ngayon. Ito ang reward mo para sa araw na ito. Gagamutin pa rin kita araw-araw. Laban lang. Mauna na po ako.
Alas 11 na ng gabi. Bakit hindi pa rin siya pumapasok dito? Alas 11 na? Bakit hindi ka pa pumapasok? Uy, nagsusulat ka pala ng nobela? Pangalawang Panginoon, bakit ka nandito? Ang ganda ng pagsusulat mo. Siyempre naman, noong high school pa lang ako, nagsimula na akong magsulat para kumita. May bansag pa nga ako. Tinatawag akong Tangjia Sanshao. Alam mo naman na mahilig ako sa matamis. Pwede ka namang magsulat sa loob ng kwarto. Sa kwarto ba? Masyadong madilim doon? Wala akong inspirasyon. Eddie, pwede mo namang buksan ang ilaw. Talaga ba? Pangalawang Panginoon, maraming salamat talaga sa'yo. Itong matigas na upuan, hindi hamak na mas komportable sa sofa. Tara na. Tingnan mo ito. Mukhang sumusunod ka naman sa batas. Pasok. Pangalawang Panginoon, kailangan nyo na pong mag-almusal. Nasaan si Wenwan? Hindi. Hindi ko po siya nakita. Pangalawang Panginoon, saan po kayo pupunta? Kumain po muna kayo ng almusal. Ayoko kumain. Lumabas ka. Alis. Dumating na po pala kayo. Ikaw si Wenwan. Opo, tama. Chief Editor Huang, ako po si Wenwan. Hi. Hindi ko akalain na si Miss Wen ay ganito kaganda at kahinhin. At napakahusay mo ring magsulat. Napakahusay ng pagkakasulat nito. Nakakamangha talaga. Chief Editor Huang po, pinupuri niyo po ako ng labis. Hindi ko po alam. Tungkol sa paglilimbag ng nobela kong Zui Yue, ano po ang naging desisyon niyo? Ang librong ito, ang mga editor sa publishing house namin, sa tingin nila ay ayos naman ito. Kaya lang, dahil kakaunti lang ang mambabasa nito, posibleng hindi masyadong malaki ang kitain nito sa huli. Pero bilang editor-in-chief, ako ang may huling say rito. Sige po. Nagpareserba ako ng kwarto sa itaas. Tingin ko ay mas mabuting doon na tayo sa itaas mag-usap para sa mga partikular na dapat baguhin. Chief Editor Huang, kung hindi po talaga pwedeng ilimbag ang librong iyon, hayaan na lang po natin. Aayusin ko na lang po muli ang gawa ko at muling ipakikita sa inyo para sa inyong pagsusuri. Kailangan ko na pong maunang umalis. Hoy, Miss Wen, sigurado ka bang ayaw mo nang pag-isipan ito? Kapag inayawan kita sa industriyang ito, mahihirapan ka nang maipalimbag muli ang librong iyan. Chief Editor Huang, bitawan niyo po ako. Hoy, nagmula pa ako sa malayo, tapos lalaruin mo lang ako? Gusto mo bang ipasara ko ang lahat ng pintuan para sa iyo? Masamang babae ka. Bastos, lumayo ka sa akin? Anong nangyayari? Bakit low battery na ang cellphone ko? Batang ginang, sa wakas ay bumalik na po kayo. Puntahan nyo na po siya agad. Nagwawala po si Pangalawang Panginoon sa itaas. Ano po bang nangyari? Hindi ko rin po alam. Mula pa kaninang umaga, kinulong na niya ang kanyang sarili, ayaw niya kaming papasukin, at hindi pa po siya nag-aalmusal. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghagis ng mga gamit sa loob ng kwarto. Pangalawang Panginoon? Pangalawang Panginoon? Ako ito, si Wenwan. Ano man ang problema mo? Pakiusap, papasukin mo naman ako. Pangalawang Panginoon? Pangalawang Panginoon, kung may problema ka ay sabihin mo sa akin. Pangalawang Panginoon, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na. Hindi ba't umalis ka na? Bakit bumalik ka pa? Anong umalis? Saan ka ba nang galing? Pangalawang Panginoon, akala mo ba ituluyan na akong umalis at hindi na babalik? Hindi. Hindi ganoon iyon. Mas mabuti pa nga kung umalis ka. Mababawasan ang tao sa kwartong ito. Walang makikigulo rito at wala na ring mambubwisit sa paningin ko. Napaka-cute mo talaga, Pangalawang Panginoon. Paano naman kitang magagawang iwan? May kasunduan tayo sa isa't isa at hindi ko iyon babaliwalain. Kaya pala dahil lang sa kasunduan? At talaga palang iniisip mo pa ang tungkol sa kasunduang iyon. Tama na, Pangalawang Panginoon. Huwag na po kayong magalit. Tingnan mo oh, nasaktan ako, ang sakit-sakit kaya. Sinong may gawa niyan? Ang Chief Editor Huang ni Hope Publishing House. Isa siyang bastos sa larangan ng kultura, napakawalang hiya niya talaga. Hinakabil ka ba niya? Paano naman mangyayari iyon?
Unang-una ay isa akong Thunderbolt Fist, pangalawa naman ay... Tama na. Ang kakahubog ng kwento mo, magpahinga ka muna sa kama. Sige po, napagod din kasi ako. Teka muna. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Sige po, napagod na rin ako. Sandali lang. Iabot mo ang kamay mo. Sabi ko, iabot mo ang kamay mo sa akin. Huwag kang malikot. Pangalawang Panginoon, napakabait mo talaga. Salamat. Magiging okay din ito paglipas ng 2 araw, kaya huwag mo munang babasain. Huwag na ngang madaldal, matulog ka na agad. Ireserba mo na lang ang mga pambobola mo sa susunod. Makinig ka, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao, si Chief Editor Huang mula sa Hope Publishing House. Si Chief Editor Huang? Sino ka ba? Hindi mo ba alam kumatok bago pumasok? Anong ginagawa mo rito? Kung sino ako. Malalaman mo rin mamaya. Sagutin mo ang tawag. Hello? Boss. Ano po? President Pan? Kayo po ba ang bagong may-ari ng publishing house na ito? Sir President Pan, ng President Pan, pakiusap, alagaan niyo po ako. Hindi ko magagawa iyan. Dahil hindi ka na rin naman sa akin magtatrabaho. Anong ibig niyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Sa madaling salita, Huang Yukai. Santi ka na sa trabaho. Sinisibak niyo ako? Para saan? 10 taon na akong nagtatrabaho sa publishing house na ito at isa akong senior editor. Pagnanakaw ng ideya ng mga screenwriter, pagsamantala sa mga bagong manunulat, at ang panggugulo mo sa loob ng opisina. Sa 3 kasalanan mong iyan, sapat na para makulong ka sa rehas, di ba? Ang ginagawa ko sa iyong parusa ngayon ay may tuturing pang isang malaking pabor. Gusto mo bang itawag pa kita sa 911? Teka, huwag. Huwag niyo pong itatawag sa mga pulis? At isa pa, huwag mo nang asahang makakabalik ka pa sa industriyang ito dahil ipina-blacklist na kita sa buong industriya. Oo nga pala, huwag mo nang asahang makakabangon ka pa. Iban ko na ang pangalan mo sa buong industriya. Ngayon din, sa madaling panahon, lumayas ka. Sige po, sige. Aalis na ako. Aalis na po ako. Ginamit ko na ang pangalan ng Crescent Moon Publishing House para tawagan si Batang Ginang at nakumpirma na ang tungkol sa paglalathala. Sige, siguraduhin mong hindi niya malalaman na ako ang gumawa nito. Pangalawang Panginoon, nagtagumpay ako. Sige, ibababa ko na ang tawag. Ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw diyan? Ang zuwiyo ko, nagustuhan ng Crescent Moon Publishing House. Kukunin nila ako para sa kontrata. Sa hinaharap, maaari pa itong gawing pelikula, teleserye o anime. Sa madaling salita, magiging mayamang babae na ako. Kahit wala na ang Xiao Group mo, balang araw, ako na ang bubuhay sa iyo. Haha, sige. Para ipagdiwang ang magandang balitang ito, nagpa siya akong ilabas ka para magpainit sa araw. Ha, ayaw ko. Teka. Ano bang ginagawa natin kanina? Magbibilad sa araw. Palagay ko ay maganda ring lumabas para makalanghap ng hangin, para presko ang pakiramdam. Pero umuulan. Ibalik mo ako sa loob. Bilisan mo. Hello, sandali. Bilisan mo ang pagpapadala ng tao rito. Palalagyan mo ng elevator ang bahay namin. Maaari ba? Pangalawang Panginoon, lalabas po ba kayo? Napakabuti niyan. Ang kumpanya. Pangalawang Panginoon, Batang Ginang, narito po si First Madam. Gusto po niyang makita si Pangalawang Panginoon. Narito na si First Madam, at sinasabi niyang gusto niyang makita si Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon, gusto mo ba siyang makita? Kung hindi, palalayasin ko na lang siya. Aba, ito ba ang batang mapapangasawa na dinala ng matanda para kay Pangalawang Panginoon? Medyo maganda nga siya, pero ang ating pamilyang Xiao ay hindi lugar na basta-basta mapapasukan ng kung sino-sino lang. Magandang araw po, sister-in-law. Ako po si Wenwan. Salamat po sa pagbisita. Ang kasunduan sa kasal namin ni Pangalawang Panginoon ay itinakda mismo ng matanda. Kung may karapatan man akong pumasok sa pamilyang Xiao,
Ang matanda lang po ang magpapasya niyan. Ilang taon na ba si Miss Wen? Nasa hustong gulang na ba? Kahit na laging mahal ng matanda si Pangalawang Panginoon, hindi naman yata tamang basta na lang kumuha ng bata para suwertihin siya sa kalusugan. 19 na po ako ngayon. Magbebente na. Nasa legal na edad na ako. Ang pagkakataong magbigay ng swerte kay Pangalawang Panginoon ay itinuturing kong isang biyaya. Ang mga kabataan ba ngayon ay sadyang matatalim ang dila? Wala talagang pinag-aralan? Paano po nalaman ni sister-in-law na wala na ang mga magulang ko? Pero, buti na lang at hindi ako kinasusuklaman ng matanda at ni Pangalawang Panginoon. Kaya kayo, sister-in-law, ay huwag na masyadong mag-alala pa. Ikaw, Ano ang ingay na ito? Pangalawang Panginoon? Bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nagpapahinga muna sa kwarto mo? lumabas na pala ng kwarto si Xiao Jianyan at hindi nyo man lang ako sinabihan mga wala talaga kayong silbi. Sister-in-law? Bakit kayo naparito? Jianyan, nabalitaan kong nagdala ka ng mapapangasawa, kaya inutusan ako ng iyong eldest brother na pumunta rito para bumisita at tingnan kung may kailangan kang tulong. Nagpunta kayo para tignan kung wala na ba ako, hindi ba? Halika, lumapit ka at tingnan mo, bakit wala na ba ako? Sige, kung tapos ka na tumingin, pwede ka nang umalis. Sister-in-law, kung gusto mong manatili rito, ayos lang. Pero, baka wala nang matirang pagkain para sa iyo. Ang mga katulong dito sa amin, sanay silang kumain ang una sa lahat. Sir, itong mga katulong na ito, hindi ba't si sister-in-law ang nag-utos sa kanila rito? Ano? May nangahas talagang gawin iyon, ang hindi magluto. Madam, hindi po ako iyon. Manahimik ka. Pinapunta kita rito para alagaan ang pangalawang amo, hindi para magpasarap sa buhay. Simula bukas, magsilayas na kayong lahat. Sister-in-law? Salamat sa iyo. Lumapit ka rito para magbigay ng katarungan. Itong mga katulong na ito, maski ang gamot ni Sir ay hindi nila pinapalitan. Tingnan mo ang mga sugat na ito. Mga nagmamasama na ang kalagayan. Noong kapakarating ko lang dito, halos wala na sa sarili si Sir. Kahit nakikita niyo siyang maayos ngayon, pinipilit niya lang po ang sarili niya. Kung hindi kayo naaawa sa kanya, ako, naaawa para sa ating amo. Sister-in-law, bakit hindi kaya tayo tumawag sa Nine 11? Kailangang ang mga taong ito ay parusahan sa ginawa nila. Ito, hindi ba masamang pakinggan iyon? Kapag kumalat ang balitang ito, masisira ang reputasyon ng pamilyang Xiao. Ubo? 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 May punto rin naman si sister-in-law. Itong mga taong ito, paano kung bigla na lang? Sabihin nilang inutusan lang sila ni sister-in-law? Di lalo nang magiging magulo ang usapan. Kung ganoon ay hindi na ito malinaw. Ito, ako malinis at tapat ang aking konsensya. Jianyan, kailangan mong maniwala kay sister-in-law. Tiyak na sariling desisyon lang ito ng mga katulong. Sisibakin ko silang lahat sa trabaho. Sina eldest brother at sister-in-law ay parehong kamag-anak ni Pangalawang Panginoon. Paano nila magagawang parusahan si Pangalawang Panginoon? Siguradong sariling desisyon lang ito ng mga katulong. Sister-in-law, buti na lang at binigyan mo ng katarungan si Pangalawang Panginoon. Kaya mamaya, ay ilabas mo ang mga katulong na ito para tuluyang paalisin sa trabaho. Babayaran ko ang lahat ng sahod nyo, pagkatapos ay lumayas na kayong lahat. First madam. Mahusay ang ginawa mo. Hay. Sa tingin ko, hindi ka naman mukhang inaapi ni The Wens? Sabi nga ng nanay ko, na ang utang na loob ay ang pinakamahirap bayaran. Kung hindi dahil sa tito ko noon, ay wala nang paraan para maipalibing ang aking mga magulang. Ang utang na loob na iyan ay inabot ng 8 taon bago ko natapos bayaran. Ayoko lang na may pagkakautang sa kahit sino. Anong problema, ma? Sino ang nagpagalit sa inyo? Nahanap ang lolo mo ng mapapangasawa para sa tito mo. Hindi naman siya ganoon katanda pero napakatalas ng dila niya. Talagang ikinagagalit ko ito. Mapapangasawa? Hindi ba't ayaw ni Tito na may lumalapit sa kanyang babae? Halos kasing edad mo lang, 19 na taong gulang pa lang siya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lolo mo. Wala akong pakialam kung sino siya, basta huwag na huwag niyang aapihin ang nanay ko. Hintay ka lang, ako ang bahalang magparusa sa kaniya. Hi. Sa wakas, medyo tumahimik din. Wenwan? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka rin? Huwag mong sabihin ikaw ang mapapangasawa ng tito ko? Ano? Ang ibig mong sabihin ay ang pangalawang amo? Oo, ako nga ang mapapangasawa niya. Classmate na si Xiao Chen? O dapat kong sabihin, mahal kong pamangkin? Gagawin mo talaga ang lahat para lang mapalapit sa akin? Pati ba naman ang magpakasal sa tito ko ay gagawin mo? Ang kapal din ng mukha mo. Makinig ka, pamangkin. Pwede ba? Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Nang nagbibigay sa iyo ng mga love letter at lunchbox sa school? Pati na ang sumusunod sa iyo sa labas? Ay hindi ako.
Ang taong sumulat ng love letters para sa iyo at nagbigay ng mga bento sa eskwelahan? Ang taong sumunod sa iyo sa labas ng eskwelahan ay hindi ako. Hindi kita gusto at kailanman ay hindi kita magugustuhan. Ang pagiging mayabang mo ay isang sakit na dapat nang magamot. Sandali. Bumalik ka rito. Akala mo ba kahit sino ay pwedeng pumasok dito sa pamilyang Xiao? Ha? Bahay namin ito ni Pangalawang Panginoon. Ikaw ang estranghero dito, kaya nakikiusap ako, umalis ka na. Bahay ito ng tito ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Nasaan ang tito ko? Hindi ako naniniwalang papayagan kanyang tumira rito. Ayaw kanyang makita, kaya lumabas ka na, bilisan mo. Sino ka sa akala mo? Anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? Kinasal kami ng tito mo, nakakatanda mo ako, kaya sa tingin mo ba ay wala akong karapatan? Ang kagandahang asal ng panganay na apo ng mga pamilyang Xiao? Nawala na ba ng tuluyan? Bakit ba ang sama mo? Hindi mo ba kayang mabuhay ng walang lalaki, ha? Ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat na ikasal sa tito ko. Lumayas ka. Si Pangalawang Panginoon lang ang pwedeng magdesisyon kung mananatili ako o hindi. Ikaw ay walang karapatan. Sige. Kung hindi ka natatakot na ilabas ko ang lahat ng dumi mo sa eskwelahan, bahala ka. Sige. Kung hindi ka natatakot na ilabas ko lahat ng baho mo sa school, bahala ka sa buhay mo. Xiao Chen? Estudyante ka ba sa elementary? At nagagawa mo pang magsumbong? Isa pa, hindi ba ako ang pinagkaisahan at inapi sa school, pati na rin ang biktima ng mga maling paratang? Anong karapatan mong magsumbong? Bakit sa tingin mo ay pwede kang magreklamo? At sinasabi mo pang may gusto ako sa'yo? Anong meron sa'yo mula ulo hanggang paa na hihigit pa kay Pangalawang Panginoon? Ikaw. Saka nga pala, paano kaya kung sabihin ko na ang lahat ng dinanas ko sa school ay dahil sa'yo? Paano kung isumbong kita kay Pangalawang Panginoon? Anong mangyayari sa'yo? Wenwan, binalaan kita. Huwag mo itong subukan. Anong binabalak mong gawin? Tio Xiao. Xiao Chen! Ano itong sinasabi mo kay Wenwan? Ano bang gusto mong gawin? Tio, magkaklase lang kami ni Wenwan. Huwag po kayong magpautos sa kanya. Hindi siya ganoon kabait gaya ng iniisip nyo. Oo, sige, sabihin mo pa sa akin. Hindi siya kasing bait gaya ng nakikita sa labas. Oh, bakit mo naman nasabi? Gusto ako ni Wenwan. At para makuha ako, gumawa siya ng maraming nakakainis na bagay sa school. Wenwan, paulit-ulit ko nang sinabi sa iyo na hindi magiging tayo. Hindi ko alam kung paano mo nakumbinsi si Lolo para lang makalapit sa akin dito. Pero hindi na yun importante. Dahil kaming mga pamilyang Xiao ay hindi ka welcome. Xiao Chen, ang gusto ko ay yung katulad ni Pangalawang Panginoon, isang lalaking mature at matatag. Hindi mapupunta sa isang tulad mo na insecure na nga. Mayabang pa na nakakaawa. Ikaw. Hoy! Xiao Chen! Ano ba? Mang nangyayari sa'yo? Tingin ko dapat ka nang magpatingin sa doktor para sa isip, okay? Napakabata mo pa para maging ganyan kayabang. Hindi po, Tito. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Doon sa school, alam ng lahat na hinahabol niya ako at ginagawa niya iyon ng maraming taon na. Tama na. Xiao Chen, nandito ka sa bahay ko. Tapos sasabihin mong gusto ka ng mapapangasawa ko? Ano, sa tingin mo ba wala na ako? O anong tingin mo sa akin? Kahit nalumpo ang mga binti ko ngayon, akala mo ba ay pwede mo na akong bastusin ng ganyan? Nako, Tito. Hindi ko kailanman inisip yan. Kapag sinasabi mo yan, parang wala ka ng halaga sa samahan natin bilang magtiyuhin, Tito. Lumayas ka. Sa pagsasabi mo niyan, ibig sabihin ay hindi mo na pinapahalagahan ang samahan nating magtiyo, Tito. Umalis ka na. Ayaw kitang makita ngayon, layas. Sandali lang. Humingi ka ng tawad kay Wenwan. Humingi ka ng tawad kay Wenwan pagkatapos ay pwede ka nang umalis. Wala akong pakialam sa anumang nangyari sa inyo noon o kung anuman ang naging hindi pagkakaunawaan, pero sa ginagawa mo ngayon, wala kang galang sa nakatatanda. Mali ang ginagawa mo, humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Anong sabi mo? Lakasan mo? Hindi ko marinig. Tia, pasensya na po. Pasensya na, pamangkin. Hindi lang napigilan ni tita. Pangalawang Panginoon? Patawad na po. Anong patawad ang sinasabi mo? Gusto mo ba siya? Kaya ka humihingi ng tawad sa akin. Hindi iyan mangyayari? Paano ko magugustuhan ng isang taong gaya niya? Nasakim at mayabang? Maski sino ay hindi siya magugustuhan. Noong seremonya lang ng mga bagong estudyante, medyo napatingin lang ako sa kanya. Totoo? Iyon lang iyon. Iyon lang ba talaga? Hindi ko alam kung sinong nakikialam ang kumuha ng litrato nating dalawa at ipinost pa sa forum ng eskwelahan.
Sige ako, pinapatawad na kita. Pinapatawad kita. Talaga? Anong sinabi mo? May sinabi ba ako? Wala akong sinabi. Ulitin mo nga. Wala nga akong sinabi. Pangalawang Panginoon, nakabalik na po kayo? Naku, namiss kita ng gusto. Pangalawang Panginoon. Siya po ba si mataas na ginang? Uy, hello! Ako si Pan Joe. Ako ang personal na assistant ni Pangalawang Panginoon at kaibigan din ni Pangalawang Panginoon. Ay naku, tama na yan. Huwag ka nang magsalita. Para kang aso dyan. Pangalawang Panginoon, bakit mo naman sinasabi ang ganyan? Paano na yung pinapagawa ko sa'yo? Ayos na po. Isang kusinero at 3 katulong na personal kong pinili. Akong si Panzu, makakapag-umpisa na sila ngayong hapon. Sige, ipakikilala kita sa kaniya. Si Panjao. Maraming taon na siyang naninilbihan sa akin. Kung may kailangan ka sa bahay, maaari mo siyang direktang tawagan. Matagal na siyang nagtatrabaho para sa akin, kaya kung may kailangan ka sa bahay, maaari kang direktang lumapit sa kanya. Batang ginang, sa mga susunod na araw, utusan niyo lang po ako sa kahit anong kailangan niyo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sige po, Xiao Panpan. Talaga bang matapat ka? Pangalawang Panginoon, dahil handa na ang mga kusinero at kasambahay, panatag na ang loob ko. Pagkalipas ng ilang araw ay mag-enroll na ako sa paaralan. Sige, mabuti. Sandali lang. Kapag may nang-api sa'yo sa paaralan, siguraduhin mong sasabihin mo sa akin kahit sino pa sila. Ako mismo ang bahala sa kanya. Sige po. Huwag ka nang bumulong-bulong dyan. Itulak mo na ako sa library. May sasabihin ako sa iyo. Sige po, batang ginang, mauuna na po kami. Ngayon pala, hindi na ako nag-iisang Wenwan. Suriin mo ang surveillance video noong araw na nangyari ang aksidente. Tingnan mo kung may kahit anong ebidensya kang makikita. At ang tungkol sa pagbabalik ko, huwag mong ipapaalam sa ibang tao. Sige po, Pangalawang Panginoon. Nasuri ko na ang CCTV, ngunit mukhang pinakialaman ito ng iba dahil burado na ang lahat. Pero nag-utos na ako sa mga tauhan ko na maghanap ng mga saksi. Pero ipinadala ko na ang aking mga tao para hanapin ang mga saksi. Muli mong suriin? Walang sikretong hindi nabubunyag. Opo, Pangalawang Panginoon, magsisiyasat na po ako. Bakit siya nandito? Hindi ba't balita na may matandang lalaki nang nag-aalaga sa kanya? Nabalitaan ko namang hiniwalayan siya ni Xiao Chen at tinangkapan niyang tapusin ang sariling buhay. Sino ang gumawa nito? Ikaw na naman? Ano naman kung ako nga? Wenwan, hindi ba't may nag-aalaga na sa iyong matanda? Bakit nag-aaral ka pa? Kaya tinulungan na lang kita dahil sa aking kabutihang loob. Wenwan, ano ang balak mong gawin? Binabalaan kita, ang tatay ko ay si... Baliw ka ba? Tatapusin kita. May gana ka pang saktan ako? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na ang pagbabalik ko rito ay para pagbayarin kayong lahat. Anong ginagawa ninyong dalawa? Wenwan, Zhao Zihan, sumunod kayo sa opisina ko. Nag-aaway kayong dalawa sa loob ng classroom at pareho pa kayong babae. Alam niyo ba kung gaano kasama ang implikasyon nito? Sir, siya po ang naunang magsaboy ng pintura sa akin. Mali iyan, ikaw ang nagbuhos ng tinta sa mga libro at desko. Ginawa ko lang ang nararapat at binalik lang sa iyo ang ginawa mo. May ebidensya ka ba? Kahit pa si classmate Zhao ang naunang kumilos, dapat ay nag-report ka muna kay teacher. Si teacher ang aayos nito. Nang patas at tama, bakit mo kailangang manakit? Sir, siya po talaga ang unang nanakit sa akin. Tingnan niyo po, namamaga ang mukha ko. Ikaw kaya ang naunang sumugod? Umiwas lang ako ng mabilis para ipagtanggol ang sarili ko. Nagagawa mo pang magdahilan? Si classmate Zhao ay kilalang mabuting estudyante at magalang,
Paano siya mauunang manakit? Nakita ko mismo na ikaw ang nagsimula. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Sir, ang pagiging magalang na sinasabi niyo, mukhang magkaiba tayo ng pagkakaintindi roon, hindi ba? Malinaw na nakita kong ikaw ang unang nanakit. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Director, ang pagiging magalang sa kapwa ay mukhang iba sa pagkakaintindi natin, di ba? Ang ganda ng mukha mo, talaga namang nakakainggit, sarap mo talagang hiyain. Kapag muli mo pang ginalaw si Xiao Chen, hindi lang ang mga libro mo ang wawasakin ko, pati ikaw. Huwag mo nang balaking magsumbong. Dahil sasabihin ko sa iyong ang tatay ko ang board member, walang mangyayari kahit magsumbong ka pa. Walang hiya ka, nagawa mo pang mag-record. Teacher, kung hindi ka man bingi o bulag, dapat alam nyo na, ito ang tinutukoy ninyong magalang na si classmate Joe. Marami pa akong recording na tulad nito. Gusto nyo pa bang makinig? Ang bastos mo. Wenwan, ganyan ka ba makipag-usap sa isang teacher? Director, kung ang tatay ni Joe Zihan ay hindi board member, kakampihan nyo pa rin ba siya at magsisinungaling ng harap-harapan? Sa tingin nyo po ba ay nararapat kayong maging isang teacher? Wala kang disiplina. Masyado kang walang disiplina. Tawagin mo ang mga magulang mo rito. Wala kang respeto sa nakatatanda. Itatanong ko sa kanila kung paano nila pinalaki ang anak nila. Wala akong mga magulang. Sus! Director, pinapaboran siya ng isang matandang lalaki. Paanong mawawalan siya ng tagapagtanggol? Kapag nagsinungaling ka pa ulit, pasasabugin ko yung bibig mo. Ano? Nagawa mo pang magbanta sa harap ko? Ipatawag mo agad ang mga magulang mo. Kung hindi, maghintay kang mapatalsik sa paaralang ito. Sa harap ko pa talaga, nangangahas ka pang bantaan ng kaklase mo. Tawagin mo agad ang mga magulang mo. Kung hindi ay matatanggal ka sa eskwelahang ito. Hello? Ako si Wenwan. Si Batang Ginang pala iyan. Ano po iyan, Batang Ginang? Mayroon po bang pinagagawa si Pangalawang Panginoon? Wala naman. Ano kasi pwede ka bang pumunta dito sa aming paaralan? Paaralan? May nangyari ba? Papunta na ako agad. Sinong walang hiyang ito? Ang sumakit sa anak ko. Ma, siya po ang sumakit sa akin. Saan galing ang masamang babaeng ito? Na nangahasaktan ang anak ko. Talagang wala siyang takot sa kahit ano. Sir, paano nyo aayusin ang sampal na ito? Hihingi rin ba siya ng paumanhin? Soro, ang isang hamak na gaya mo, hindi karapat-dapat na hingan ko ng tawad. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita mapapalampas. Dahil ikaw ang unang nanakit. Kasalanan mo naman talaga ito. Nagawa lang iyon, Nignang. Zoe, dahil sa bugso ng damdamin, kaya talagang mauunawaan ang ginawa niya. Gusto mo pang humingi siya ng tawad sa iyo? Dapat ikaw ang humingi ng tawad sa kanila. Gusto mo pang humingi sila ng tawad sa iyo? Dapat ikaw ang humingi ng tawad sa kanila. Director, ito ba ang tinatawag ninyong patas at tama? Dahil ba asawa siya ng school director kaya maaari na niyang gawin ang lahat ng gusto niya? At basta na lang sakta ng mga estudyante? Director, isa ka bang guro? O tuta ka lang ni Pamilya Zhao? Anong? Wenwan, ang lakas ng loob mong sabihing tuta ang guro. Siguradong patatalsikin kita, isusumbong kita sa paaralan para mapatalsik ka. Direktor, huwag kayong mag-alala. Pagbalik, sasabihan ko ang tatay ni Zihan na paalisin ang babaeng iyan. Ano naman kung saktan kita? Akala mo ba ganoon lang kadaling apihin ang aming si Zihan? Bakit? Sa tingin nyo ba ay ganoon lang kadaling apihin ang aming si Wenwan? Ikaw ba ang magulang ni Wenwan? Ako ang kanyang fiancé. Kumusta po? Ako ang direktor ng paaralang ito. Nasaktan siya. Sino ang gumawa nito? Direktor? Direktor? Sa tingin ko, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Pinapunta ko si Wenwan dito sa paaralan para lang masaktan siya ng ibang tao. Wenwan, ito ba ang matandang lalaking sumusuporta sa iyo? Gwapo nga siya, at may pagkakahawig pa kay Xiao Chen. Ano, dahil ba hindi mo makuha si Xiao Chen, kaya naghanap ka ng kapalit niya? Mag-aaral. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang ating second master Xiao ay ang ikalawang tito ni Xiao Chen. Kayo,
Kayo si pamilyang Xiao na si ikalawang senyorito, si Xiao Jianyan? Siya ba ang gumawa nito sa'yo? Opo? Panjo! Opo, sir. Gantihan mo. Senyorito Xiao, ikaw. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Masyadong mahina, parusahan pa siya. Teka lang. Ikaw. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag niyo siyang saktan. Sinaktan ng matandang babaeng ito ang ating madam. May problema ba kung gantihan ko siya? Pangalawang Panginoon, nakita ko na sila. Sila ang asawa at anak ni Zhou Qi. Ah, mga tao pala ni Pamilya Zhou? Kaya naman pala napakayabang nila. Oh, ang mga tao mula sa Pamilya Zhou? Kaya pala ang lakas ng loob nyo. Sabihan si Zhou Qi na ibagsak ang halaga ng kanilang stocks ng 10%. Pangalawang Panginoon, ito. Ito ay maliit na gulo lamang sa pagitan ng mga bata, isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Isang hindi pagkakaintindihan dahil inaapi nyo si Wenwan sa pag-aakalang wala siyang kakampi, hindi ba? Hindi ko alam kung ako bilang si Xiao Jianyan ay pwedeng maging sandigan ni Wenwan. Sapat na po, Pangalawang Panginoon. Ang anak ko po ay hindi pa nakakaintindi, sana ay maging maawain kayo sa kanya. Maawain? Naging maawain ba kayo noong sinasaktan nyo siya? Ha? Director, pumunta ka rito. Paano ba natin aayusin ang bagay na ito? Sige po. Isusumbong ko po ito agad sa Board of Directors. Sila po ang hahawak nito. Oh? Sige. Sakto. Ngayon ang mga shares na hawak ng Zhou Qi ay binili ko na lahat. Ako na ngayon ang may pinakamalaking parte sa paaralang ito. Zhou Zihan, tanggal ka na sa trabaho. Desidido na ako, umalis ka na. Magandang desisyon po yan, hehe. Napagpasyahan na, umalis ka na dito. Magandang desisyon po iyan, hehe. Hoy, Director. Bakit nandito ka pa? Ano? Naku, huwag naman po, Senyorito Xiao. Halika na, uwi na tayo. Pangalawang Panginoon, may kailangan lang akong asikasuhin. Hintayin mo ako sandali rito. Babalik agad ako. Sige, mag-ingat ka. Una, ako bilang si Wenwan ay hindi gusto si Xiao Chen at hindi iyon kailanman nagbago. Pangalawa, may fiancé na ako. Ang apelyido niya ay Xiao, ang pangalan niya ay Xiao Jianyan. Pangatlo, ang gusto ko isang lalaking seryoso at maaasahan. Isang lalaking kayang akong alagaan at protektahan at kahit isa doon ay wala sa iyo, Xiao Chen. Masyado kang bilib sa sarili mo na gusto kita, tapos ay hinahayaan mo ang mga humahanga sa iyo na saktan ako. Pang-apat, gusto kita? Akala mo kung sino ka. Grabe, ang fiancé pala ni Wenwan ay ang anak sa labas ni pamilyang Xiao, na si Xiao Jianyan. Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Wenwan noon. Pangalawang Panginoon, talagang kahanga-hanga ang babae mo. Napakatapang niya talaga. Tara, maglakad-lakad muna tayo. Wenwan, walang hiya ka. Nagawa mo kong hiyain. Huminahon ka, anak. Itong si Wenwan ay isang babaeng walang kuwenta. Kung wala lang ang tito mo na sumusuporta sa kanya, hindi siya maglalakas loob na magmayabang ng ganyan. Ang tito mo ang ikalawang nakababatang Panginoon ng pamilyang Xiao. Lahat ng tao sa labas ay gumagalang dahil sa pangalan ng pamilyang Xiao. Binibigyan siya ng pabor ng lahat. Ano bang magagawa ko? Depende rin iyon sa tao. Sa harap ng mga totoong makapangyarihang tao, wala siyang silbi. Mamaya, iutos mo na ibigay ito sa tito mo. Magdaraos ng party si pamilyang Su, at dahil abala ang papa mo at hindi makaalis, hayaan mong ang tito mo ang magrepresenta sa Xiao Group para dumalo. Ang pinakamayamang tao sa Zhonghai na si pamilyang Su? Kahit ang pamilyang Xiao ay kailangang makisama sa pamilyang iyan. Ito ay... Gusto ko ring makita kung paanong ang isang pilay na nakakatakot ang itsura na magsasama ng isang batang babae sa party ay makakapagbigay ng karangalan sa pamilyang Xiao. Isa itong patibong. Ano ba talaga ang balak nila? Subukan mong hulaan.
Isa itong bitag? Ano ba talaga ang balak nila? Subukan mong hulaan. Gusto lang nilang mapahiya ka sa harap ng pamilya ni Zhonghai para masira ang dangal ng pamilyang Xiao? Para isipin nilang wala kang kakayahan at tuluyan kang mapatalsik sa pamilyang Xiao? Magaling kang manghula, pero kailan pa naging walang kakayahan si Xiao Jianyan? Pagpapahayag lang naman po iyon. Si pangalawang Panginoon ang pinakamagaling, hindi siya magkukulang. Brother, gusto mo ng candy? Hindi. Sige na, kumain ka na. Sabi Subukan ng mo hindi lang. Sige na, hindi nga sabi. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Huwag niyo na kaming inggitin. Punong-puno na ako sa kaswitan niyo. Panzo. Opo, boss. Para kay Wenwan, maghanda ka ng makeup artist at stylist. Sige po. Ako? Isasama mo ako? Bakit? Sa tingin mo ba ay may hihiling na makipagsayaw sa isang halimaw na tulad ko sa party? Ano ka ba? Hindi ka halimaw. Si pangalawang Panginoon ang pinakamabait. Hindi pa ako nakakapunta sa party. Salamat, pangalawang Panginoon. Ipakilala ang ating panauhin, si Batang Ginang. Pangalawang Panginoon? Maayos ba ang hitsura ko? Sobrang ayos niyan, Batang Ginang. Ngayong suot mo yan. Sa party, siguradong mapapanganga ang mga lalaki doon, hindi ba? Ayos lang. Huwag ka nang magsuot ng ganyan uli. Tara na. Sige po, boss. Tara, manggulo tayo roon. Jianyan, bakit ka napadpad dito? Hindi ka man lang nagpasabi. Sana ay nakapagpadala ako ng susundo sa iyo. Bakit? Presidente Su, hindi ba ako welcome dito? O baka naman, hindi welcome ang mga pilay sa party nyo, sa pamilyang Su? Matagal na tayong hindi nagkita. Mahilig ka pa ring magbiro. Sino po ang babaeng ito? Ako si Wenwan, ang fiancé ni pangalawang Panginoon. Dito po kayo, sa direksyong ito po. Tara na. Aba, hindi ba't ito ang tanyag na anak mayaman ng Zhonghai na si Second Master Xiao? Haha, oo nga pala, nabalitaan ko. Na aksidente ka raw sa kotse at malubhang nasugatan, hindi ko akalain na kahit ganito na ang kalagayan mo, ay nagagawa mo pa ring maging bida at ang talas pa rin ng paningin mo. Sino ka ba? Kilala ba kita? Nakarating ka sa Zhonghai nang hindi man lang ako kilala. Ano bang ipinagmamalaki mo? Wala akong dapat ipagmalaki dahil lang sa kalagayan ko. At isa pa, kung naiinis ka sa akin, sabihin mo ng direkta, huwag mo nang idamay ang babae. Ang babae ko, hindi mo pwedeng diktahan. Buti naman at kilala mo ang sarili mo. Alam mong ganyan na ang lagay mo pero nagawa mo pang lumabas? Hindi ka ba natatakot na mapahiya ang inyong pamilyang Xiao? Hay naku. Wine party ito. Sinasabi mong lumpo ka, kaya paano ka makakapagsayaw? May magandang babae ka pa namang kasama. Gusto mo bang ako na lang ang tumikim sa kanya? Masyado kang mayabang, Xiaolawer. Bakit mo ako sinaktan? Hoy, sirang plaka ka ba? Bakit pa ulit-ulit na lang ang sinasabi mo? Binibigyan lang kita ng kaunting galang? Akala mo naman kung sino ka na, di ba? Ikaw pala ang fiancé ni Xiaolawer, tama ba? Paano mo nagustuhan ang lalaking iyan gayong pangit na nga, lumpo pa? Sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng meron siya ay meron din ako at mas higit pa ako sa kanya. Ano kaya kung sumama ka na lang sa akin? Pagdating sa itsura, dating? Hindi ka makakaabot sa pangalawang Panginoon namin? Sino ka ba sa akala mo? Kumpara sa pangalawang Panginoon namin? Payo ko sa iyo, Young Master Su, magpahinga ka na lang at wag nang mangarap. Walang hiya ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako nananakit ng babae kailanman. Nako, karangalan ko naman pala iyan. Pero ewan ko lang kung may kakayahan ka talagang gawin iyon, Young Master Su. Hindi ko lang alam kung may galing ba talaga si Young Master Su. Sasayaw ba? Baldado na nga ang mga binti. Gusto pang sumayaw. Sino bang nagsabi na kailangang sumayaw ang lahat dito? Ikaw ba? Jianyan, bakit hindi kayo ng fiancé mo ang sumayaw para sa aming lahat?
Nakakahiya naman kung kaming lahat ay sumasayaw, habang ikaw lang ang nakaupo rito. Tama siya. Si Second Master Xiao lang, ang nakaupo lang at nanonood. Sobrang boring naman yan. Panjo, tayo ay. Sasayaw? Sige ba? Sabi ko, pwedeng-pwede kaming sumayaw, pero kailangang sumabay kayong lahat sa pagsasayaw. Huwag mo na silang patulan. Hindi ko lang talaga matanggap ang ugali nila sa pagtrato sa atin, na kapag inaapi tayo ay dapat tayong gumanti. Iyan ang itinuro mo sa akin. Bakit natahimik na kayong lahat? Akala ko ba puro kayong matatanyag na tao sa negosyo at galing sa mga mayamang pamilya? Bakit kahit simpleng hiling ng isang tulad ko, hindi nyo magawang pagbigyan? Talaga bang tingin nyo sa pangalawang batang Panginoon ng pamilyang Xiao ay isang unggoy na pwede nyo lang paglaruan at panoorin? Miss Wen, may kapansanan sa paglalakad si pangalawang Panginoon. Ang mga galaw nyo ay siguradong hindi namin matutularan. Tama. Huwag mong sabihing gusto mong maupo rin kaming lahat sa wheelchair at umikot-ikot lang. Ganyan nga, baka naman, pinapaikot nyo lang kaming lahat sa wheelchair na iyan? Sa may mga mata, sumunod na lang kayo. Kung gusto nyo ng laro, gagawin namin ang lahat. Kung hindi nyo kaya, lumayas na kayo habang maaga pa. Lumabas kayo at kumanan. Hindi na kayo kailangan dito. Sige ba? Narito na rin lang tayo. Sinong takot kanino? Akala mo ba matatakot ako sa isang batang paslit na tulad mo? Wenwan, huwag kang makipag-away. Ganyan lang ang pagsayaw. Ewan ko lang kung makakaya nyo iyan. Anong tinatayo-tayo nyo riyan? Gayahin nyo. Mabigat ba ako? Sa totoo lang, hindi mo na sila kailangang pansinin. Pero ayokong naririnig na sinasabi nila iyan sa'yo. Gagaling din ang mga binti mo? At kahit hindi na, ako na lang ang magsisilbing binti mo. Hindi po, Batang Master Su, hindi ko na po talaga kaya. Anong hindi mo kaya? Pinayaran kita ng $1,000,000 kaya bumangon ka at sumayaw. Hindi po, Batang Master Su, parang mababali na ang mga binti ko. Wala akong pakialam. Napakawalang silbi mo. Hindi ko alam kung sino talaga ang walang silbi sa atin. Isang kawawang nilalang na nananakit ng babae para lang makapaghiganti. Pinapagalitan mo ba ako? Humanda ka sa akin. Galit na galit ako sa mga lalaking mahilig magmalaki sa mga babae. Marunong akong lumaban. Magaling. Ayos lang ba? Second Master Xiao, ang aming pamilyang Su ay malugod na nag-imbita sa inyong pamilyang Xiao upang pumunta rito sa sayawan. Pero sinaktan lang ng iyong mapapangasawa ang anak ko. Kailangang magpaliwanag ka sa akin. Kung hindi, mawawalan ng mukha ang aming pamilyang Su sa Zhonghai. Anong uri ng paliwanag ang gusto mo? Anong paliwanag ba ang gusto mo? Xiao Lawer, makinig ka sa sasabihin ko. Ganito na lang, paluhurin mo ang babae mo at humingi ng tawad sa akin. At pangalawa, ang 5% ng iyong shares sa Xiao Group ay ibibigay mo sa akin, kundi ay hindi ka makakaalis sa pintuang ito. Ito rin ba ang gusto niyo, sir? Matagal ko nang kakilala ang kuya mong si Xiao Chongshan. At sa hinaharap, ang aking pamilyang Su ay makikipagtulungan sa pamilyang Xiao sa maraming aspeto. Dahil mukhang hindi maganda ang sitwasyon mo, ibigay mo na lang ang mga shares na yan. Umuwi ka para magpagaling at hayaan mo ang kuya mo ang mamahala. Sige, sa wakas ay lumabas na ang tunay mong kulay. Ang pamilyang Su talaga ang nangunguna sa Zhonghai. Habang may malubhang sakit ang matanda, ay nagpaplano na kayo sa Su family. Napakawalang hiya talaga ni Xiao Chongshan. Negosyo lang tayo dito at ang aming pamilyang Su ay maraming tauhan na umaasa. Hindi kami pwedeng magkaroon ng anumang pagkakamali. Naiintindihan ko. Panzu, ang Presidente Su ay gustong bigyan sila ng leksyon. Masusunod po. Ikaw si Presidente Su, hindi ba? Naiintindihan ko po. Ikaw si Presidente Su, hindi ba? Kumusta? Ako,
ang special secretary ng CEO ng J Group at inutusan akong magbigay sa inyo ng paliwanag. J Group? Iyan ang kumpanyang kabilang sa top 5 ng pinakamalaking korporasyon sa buong mundo. Sa harap ng dambuhalang J Group, ang Su family ay parang maliit na bangka lamang. Paano napalapit ang Xiao family sa J Group? Hindi kaya nabili na ng J Group ang Xiao family? Presidente Su, kanina lang, nakipag-ugnayan na ako sa mga kasamahan ko sa kumpanya. Lahat ng 23 kasunduan sa ari-arian na nilagdaan ng Su family sa ilalim ng aming grupo ay kanselado na. At isa pa, lahat ng nakaplanong negosyo sa pagitan ng J Group at Su family gaya ng shipping, daungan at iba pang operasyon ay kanselado na ring lahat. Pagkagising mo bukas ng umaga, siguradong makikita mo na mawawala ang 45 bilyong dolyar sa halaga ng Su Group. Hindi ko alam kung masaya ka sa resultang ito. Kung mayroon ka pa, mang kailangang linawin, maaari mong sabihin sa amin kahit kailan at gagawin namin ang lahat para mapagbigyan ka. Ayos ka Xiao Jojo. Sa ilang salita lang ay napababa mo ang halaga ng 45 bilyong dolyar. Ang galing mo? Ang galing. Pa, kaninong tawag to? Uy, Papa, itong si Xiao Lawer ay nagpalabas lang ng bata-bataan para takutin kayo. At sila tayong mga kagalang-galang na pamilyang Su ay hindi basta-basta matatakot sa kanya, di ba? Tumahimik ka. Dali na pa. President Pan. Presidente Su, pasensya na. Lahat ng ginagawa ko ay ayon sa utos ni Pangalawang Panginoon. Kaya kung gusto mo, Pangalawang Panginoon. Maari mo bang bigyan ng pagkakataon ng Su Group? Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para maloko ang walang hiyang Xiao Chongshan na iyon. Pero wag mong susubukang galawin ang Xiao Group. Ang pamilya Xiao ay pagmamayari ni Lolo, hindi kay Xiao Chongshan. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo ngayong araw. Kung hindi ay hindi magiging masaya ang mapapangasawa ko. At hindi rin matutuwa si Pangalawang Panginoon. At huli sa lahat, bantayan nyo ang mga dila nyo para manatiling buhay ang pamilya Su. Pangalawang Panginoon, pagbigyan mo na po kami. Panzao, tara na. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Ang galing mo talaga kanina. At si Xiao Panpan? Akalain mong parang tatanga-tanga dati, pero mukhang palaban na siya ngayon. Batang ginang, pinupuri mo ba ako o nilalait? Pangalawang Panginoon. Akala ko ay sobrang yaman na ni pamilyang Xiao, hindi ko inakalang mas mayaman ka pa sa kanya. Sinabi ko na sa'yo na kapag may umapi sa'yo, ay tutulungan kitang. Parusahan sila. Batang ginang, ang ating Pangalawang Panginoon ay nagsimula sa wala at gumugol ng 5 taon para itatag ang J Group. Hindi siya gumamit ng kahit isang kusing ni pamilyang Xiao. Sa katunayan, marami pa siyang naitulong kay pamilyang Xiao. Hay, hindi tulad ng panganay na amo na iyon. Sige na, sige na. Kamusta na ang iniutos ko sa iyo? Ayos na po, Pangalawang Panginoon. Sabi ni Dr. Wang, bukas na bukas din ay pwede na kayong masuri. Susuriin? Pangalawang Panginoon? Nagdesisyon ka na bang magpagamot? Siyempre naman, hindi naman pwedeng habang buhay na ikaw ang magsisilbing mga paa ko. Kailangan ko rin itong harapin. Napakabuti naman. Kailangang harapin ko kung ano man ang dapat kong harapin. Mabuti naman. Pangalawang Panginoon, siguradong gagaling ang iyong mga binti. Kung hindi man gumaling ang mga binti ko, iyong mga bagay na ipinangako ko sa iyo, asahan mong tutuparin ko pa rin. Halimbawa na ang ating kasunduan. Sinabi ko na sa iyo, kahit hindi pa gumaling ang iyong mga binti, simula ngayon, ako na ang magsisilbi mong mga binti. Pangalawang Panginoon, maaari niyo po ba akong kaawaan kahit konti? Ginoong Xiao, lumagpas na po kayo sa pinakamagandang oras para sa paggamot at masyado na rin itong napatagal. Sabihin mo na lang sa akin ang diretsahan. Kaya pa ba itong gamutin o hindi na? Huwag po muna kayong magmadali, Ginoong Xiao. Kahit lumagpas na ang tamang panahon para sa pagpapagamot, mabuti na lang
at wala namang malalang pinsala, napakaswerte nyo pa rin. Kung nahuli lang po kayo ng kaunti, maaring kahit ang pinakamagaling na doktor sa mundo ay wala nang magagawa para rito. Totoo ba ang sinasabi mo? Magagawa ko pa ba talagang tulad ng dati, ang makatayo ng muli? Huwag lang po kayong gagawa ng mga biglaang galaw at manunumbalik kayo sa inyong dating kalagayan. Wala nang ipagkakaisa sa isang normal na tao. Katulad pa rin po ng dati niyang kondisyon, wala itong pinagkaiba sa normal na tao. At isa pa, Ano yun? base po sa naging konsultasyon, tungkol naman sa pilat sa mukha ninyo, may tiwala kami na matatanggal iyon. Mga 78% ang maibabalik nito sa dati. Kung papayag po kayo, maaari na nating ischedule ang operasyon. Ano pang hinihintay natin? Dali na, bilisan nyo. Salamat po, doktor. Itakda na ninyo agad ang operasyon. Sige po, lumabas muna kayo. Ituturo ko sa tauhan ko na iayos ang lahat. Anong balita? May pag-asa pa bang gumaling? Gusto mo ba talagang hindi na ako gumaling? Hindi po ganoon. Ang ibig kong sabihin ay kung hindi ito magagamot dito, pwede tayong maghanap sa ibang lugar. Dahil marami ka namang pera, maaari nating dalhin ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo dito, hindi ba? Madam, sa tingin ko ay hindi na iyon kailangan. Bakit? Ibig bang sabihin ito? Ay naku madam, sabi na ng doktor, ang binti ni Pangalawang Panginoon ay pwede pang mapagaling. Pati na rin ang pilat sa mukha niya, siguradong maayos din. Kaya pagkatapos ng operasyon, tiyak na magiging isang guwapong Ginoo na uli siya. Isang gwapo at napakakisig na lalaki. Talaga? Kung ganoon, napakaswerte ko pala talaga. Nandyan na. Magde-deliver lang. Bakit parang kailangan ng tapusin ang buhay ko? Nandito na ako. Nakabalik ka na ba talaga? Pabigat ka pala. Pangalawang Panginoon, maayos ka na talaga. Dali, lumakad ka ng konti para makita ko. Ano ako? Unggoy. Mag-ayos ka na agad? May pupuntahan tayo? Sige, tara na. Pangalawang Panginoon, bakit mo ako dinala rito? Para bawiin ang mga bagay na para talaga sa'yo. Talaga po? Oo. Tara. Sabi mo noong nasa ibang bansa ako para magtrabaho. Tara na. Sinasabi mo ba na noong nasa ibang bansa ako para magtrabaho, ay kinuha si Wenwan, ang isang lalaking nasa mahigit 50 taong gulang? Oo naman. Ang babaeng iyan, kung sino-sinong mga masasamang tao ang nakikilala sa labas. Sa tingin ko nga, nagpapagawa na siya sa isang matandang lalaki. Noon ko pa alam na wala siyang hiya. Dapat natin siyang mahanap. Para saan pa? Aksaya lang iyan sa pagkain. Wala akong panahon para asikasuhin pa iyan. Ay, wala ka talagang alam. Nakasulat sa titulo ng lupa ang pangalan niya. Kaya dapat natin gumawa ng paraan para makuha yon. Aba, kumpleto ang lahat dito ngayon ha? Bakit ka bumalik? Bahay ko ito, kaya bakit hindi ako pwedeng bumalik? Hindi ba't may nag-aalaga na sa iyong matandang lalaki? Bakit? Nagsawa na ba siya sa iyo? Kaya pinabalik ka na? Parehong-pareho kayo ng ugali ng nanay mo. Parehong walang hiya. Panzu, sampalin mo siya. Masusunod po. Ikaw. Wenwan, bakit ka nagdala ng lalaki rito para saktan ako? Wenwan, sumusobra ka na. Hinayaan ko na ang pakikipaglandian mo sa kung sino-sinong lalaki, pero ang saktan pa ang tita mo? Wenwan, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo lang silang apihin ng nanay ko. Hahayaan mo lang silang apihin ng nanay ko. Huwag mong kakalimutan. Pamilya namin ang kumupkop sa iyo noon. Sigurado ka bang kinupkop niyo ako? Nakatira kayo sa villa na nakapangalan sa akin? Ginagastos niyo ang pera mula sa danyos ng papa ko? Tagapangalaga ko lang kayo sa pangalan, pero ang totoo, kahit panggastos at tuition ko ay ayaw niyong ibigay. Wenfei, paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Wenwan, anong kalokohan na sinasabi mo? Kalokohan? Kapag hindi nasunod ang gusto niyo, sinasaktan niyo ako at pinarurusahan. Uncle, sinubukan niyo pa nga akong ibenta sa isang 50 taong gulang na matanda? Iyan ang mga pinaggagawa niyo. Tumahimik ka, Wenwan. Anong pinagsasabi mo? Iginagalang mo pa ba ako bilang uncle mo? Ha? Magkapamilya pa rin tayo. Ako at ang tiyahin mo. Ang nagpalibing sa mga magulang mo. Gusto mo ba magrebelde? Pamilya? Ang utang na loob ko sa paglibing sa mga magulang ko, binayaran ko na iyon sa loob ng 8 taon. Ngayong araw, nandito ako para bawiin ang sa akin. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Kapag hindi ka pumayag, Anong gagawin mo?
Ano nga ulit ang sabi ni Pangalawang Panginoon tungkol doon? Pangalawang Panginoon? Paano nga ba ulit sinabi ang linyang iyon? Hayaan mong maranasan nila ang mawalan ng dangal at masira ang pangalan. Ginoong Wen, sa paggawa ng mga peking record at pagtakas sa pagbabayad ng buwis. Ilang taon ka kayang makukulong niyan? Ikaw, sino ba kayo? Ginoong Wen, malamang ay may itinatago kang babae at anak sa labas, kaya naman pinili mong gumawa ng ganitong kapanganib na hakbang. Ginang Wen, masyadong mahigpit ang ginagawa mo sa asawa mo. Pa, When Andrew, walang hiya ka? Nagawa mo pang maghanap ng ibang babae nang hindi ko alam. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Sa babaeng iyon, laro-laro lang ang lahat. Aksidente lang ang pagkakaroon ng anak na iyon. May ganoon pala kagandang balita? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi ko yon alam? Si Panzo ang gumawa niyan. Ako, hindi ko rin alam. Grabe ka. Nako. Tapos na ba itong pagwawala mo? Sige na, pumunta ako rito. Hindi para panoorin kayong magdrama. Tungkol sa pamilya nyo, isa lang ang layunin ko rito. Ibalik ang mga pagmamayari ni Wenwan. Kung hindi, may ilalabas pa akong mas matinding impormasyon. Ikaw. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Hindi mo man lang makilala ang second master Xiao ng pamilyang Xiao. Napakabulag mo talaga. Xiao. Pangalawang Panginoon? Ikaw si Xiao Zhenyan. Oo. Naku, Pangalawang Panginoon. Isang malaking pagkakamali lang ito. Puro hindi pagkakaunawaan lang. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Wenwan. Kung alam ko lang. Anong mangyayari kung alam mo? Ihahatid mo ba ako sa pintuan ng pamilyang Xiao nang may pa-welcome? Gaya noong pinilit mo akong magpakasal sa lalaking iyon na mahigit 50 taong gulang at nakakadiri. Wen Andrew, kung narito pa ang ama ko, siguradong hindi kanya ituturing na kapatid dahil wala kang kwenta? Wenwan, wala kang utang na loob. Napakawalang utang na loob mo. Binuhay kita sa loob ng maraming taon. Pero wala ka pa ring respeto. Dahil ang lahat ng ito ay natutunan ko sa inyo? Ikaw. Sapat na, sa loob ng 8 taong paghihirap ni Wenwan, malinaw na sa akin ang lahat matapos ang aking investigasyon. Nandito ako ngayon para sa isang layunin, ang itama ang lahat ng pagkakamali nyo sa kanya. Ang lahat ng kinuha nyo, ibabalik nyo ng higit pa sa kinuha nyo. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaya kong gawin. Bakit namin gagawin yun? Ano bang utang namin sa kanya? Malinaw na sa amin naman talaga ang lahat ng ito. Wenwan, bakit hindi ka pa sumama sa mga magulang mo noon? Bakit kailangang manatili ka pa rito para perwisyo sa amin? Mukhang gusto ni Ginang Wen na ipaalam sa lahat ng tao sa Zhonghai ang sikreto ng pamilya mo at hayaang maging isang malaking katatawanan ang pamilya nyo. Alis na tayo. Jianyan. Pangalawang Panginoon. Mag-usap tayo ng maayos. Mag-usap po tayo ng maayos. Bakit, Ginoong Wen? Naliwanagan ka na ba? Ano, Ginoong Wen? Nalinawan ka na ba? Ako. Ginoong Wen, para hindi ka makatakas sa utang mo, ire-record ko ang lahat ng sasabihin mo. Sana ay mag-isip ka ng mabuti. At isa pa, si Miss Wen, ang pinakamamahal na babae ng aming Pangalawang Panginoon, hindi kailanman hahayaan ni Pangalawang Panginoon na apihin siya ng kahit sino. Si Wenwan ang fiancé ni Xiao Zhenyan? Hindi ito maaari. Imposible ito. Ginoong Wen, bakit nakatunganga pa kayo riyan? Kuhanin nyo na ang gamit ng mabilis. Wenwan, huwag kang masyadong kampante. Parurusahan ka rin ng langit. Ikaw dapat ang parusahan. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Kukunin kong muli ang lahat ng nararapat sa akin. Gusto ko munang lumabas para makalanghap ng hangin. Sige. Wen Andrew. Mula sa araw na ito, tayong dalawa ay wala ng ugnayan? Hindi na tayo muling magkikita pa. Sa pagitan nating dalawa, wala na tayong ugnayan? Hindi na tayo muling magkikita. Hoy, Ginoong Wen! Hindi mo naman akalaing tapos na ito, di ba? Ha? Pangalawang Panginoon, ano po ang ibig ninyong sabihin?
Bakit parang hindi ko po maintindihan? May 2 milyong dolyar na kabayaran at idagdag pa ang 8 taong upa sa villa na ito. Siyempre, iyong mga naging gastusin ni Wenwan sa buhay, ibinalanse ko na at ibinawas na sa utang nyo. Panzu, kwentahin mo kung magkano lahat. Ha? Pangalawang Panginoon, tingnan niyo po. Ang kabuuan ay 4,385,876 at 76 na dolyar po. Alas 3:30 na ngayon. Bago mag alas 4, dapat makita ko na ang bayad nyo. Kung hindi, ikukulong ko kayo sa madilim na silid at ipararanas ko sa inyo kung gaano kahirap ang makulong doon. Opo, pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Masyado po yatang mabilis ang oras. Maaari po bang bigyan niyo kami ng palugit na 2 araw? Sige po. Pangalawang Panginoon. Ano? Ano? Nasa card na ito ang perang nakuha ni Wen Anrui kasama na ang interes sa loob ng 8 taon. At ang kinita nito ay mahigit 4 na milyong dolyar. Idagdag pa rito ang villa noon. Tingin ko ang kasunduan natin ay wala na ring saysay sa iyo. Punitin mo na yan. Pangalawang Panginoon, ano ba ang ibig mong sabihin? Gusto mo na akong itapon matapos mo akong pakinabangan, hindi ba? Hindi ganoon. Nararamdaman ko lang na kaya mo nang makuha ang buhay na dati mo pa gustong maranasan. Isa pa, magaling na ako, hindi ba? Hindi mo na kailangang mag-alaga sa akin. Sinasabi mo pang hindi? Napakawalang puso mo. Noong una pa man ako ay... Sige na, tama na. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Tuloy pa rin ang kasunduan natin, okay? Maaari kang manatili dito hanggang kailan mo gusto. Maintindihan mo ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Xiao Jianyan, ang buhay na gusto ko ay ang makasama ka lang. Umalis ka sa harapan ko. Pangalawang Panginoon, huwag niyo po akong pahirapan. Aalis ka ba ng kusa ngayon? O hihintayin mo pang tawagin ko si Xiao Chongshan para kaladkarin ka palabas? Lalayas ka ba ng kusa ngayon? O hihintayin mo pang dumating si Xiao Chongshan para palayasin ka? Nandito na pala. Aba, mukhang chill ka pa kahit na naka-house arrest ka na? Walang ibang tao rito, kaya huwag ka nang umarte. Hindi naman masama ang magpahinga sa lugar na ito. Samantala, gumaling na ang iyong binti. At ang gwapo mo pa rin gaya ng dati, ang sikat na si Second Master Xiao sa buong Zhonghai ay nagbabalik na. Lahat ng ito ay dahil kay Wenwan. Mahusay ang napili kong mapapangasawa mo, hindi ba? Tungkol sa amin ni Wenwan, huwag mo na kaming pakialaman. Luko-lukong bata ka, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Mabait na babae si Wenwan, kaya dapat mo siyang pahalagahan. May utang na loob ako sa tatay niya noon, at kung mabibigyan siya ng maayos na buhay, magiging maayos na rin ang usapan kay Wen Ancheng. Sige po. Napaalis na ni Xiao Chongshan si Uncle Hai? Kaya mas mabuti pang isipin mo ang magiging kita ng Xiao Group sa huling bahagi ng taon. Mag-alala ka na lang sa trabaho ng Xiao Group para sa ikalawang bahagi ng taon. Dahil hindi ko lilinisin ang anumang kalokohang ginawa ni Xiao Chongshan. Huwag kang mag-alala, kahit pamalugi ang pamilya Xiao, hinding-hindi mababawasan ang parte mo. Hindi naman ako ang panganay at wala akong pakialam sa perang yon. Alam ko, mag-isa mong itinayo ang J Group, kaya baliwala lang sa iyo ang sa Xiao Group na barya-barya lang para sa iyo. Para naman sa akin, patawarin mo na ang kuya mo, pwede ba? Kapag nagkamali ang isang tao, dapat niyang harapin ang mga responsibilidad niya. Wala akong pinupuntiriyang kahit sino. Pero anuman ang ginawa nila sa akin, ibabalik ko iyon sa kanila ng 100 beses. Diyan yan. Sige na, aalis na ako. Ay, bibisita kami ni Wenwan sa iyo sa makalawa. Pangalawang Panginoon, kumusta na po ang lagay ng matandang sir? Ayos lang ang kalagayan niya. May balita ba tungkol kay Xiao Chongshan? Si Xiao Chongshan, sa mga panahong ito, ay nakiusap sa malalaking shareholders ng kumpanya at binili ang lahat ng mga shares nila. Ngayon sa kumpanya. Bukod sa inyo at sa matanda, siya na ang maituturing na pinakamalaking shareholder. Dito mga nakaraang araw ay balak pa niyang magpatawag ng board meeting para patalsikin ang matanda bilang chairman ng board. Pero may isa pa po kasing problema. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Si Jiao Su po ay nakipag-ugnayan noon kay Hari ng Lason sa Dark Web. At nitong mga nakaraang panahon, palagi siyang nagpapadala ng sabaw at pagkain sa matanda. Nagsususpisya po ako na may masama siyang balak. Sadyang sinusubukan nila ang pasensya ko. I-drive mo na ang sasakyan. Pa, ito pong dinala kong ginseng soup para sa inyo ngayon ay para lumakas ang inyong katawan. Nasa ospital naman na tayo at kumpleto ang lahat. Hindi mo na kailangang magpakapagod pa.
sa pagdadala rito ng pagkain araw-araw. Pa, bakit niyo naman po nasabi iyan? Dapat lang po naalagaan ko kayo, hindi po ako napapagod. Heto po, inumin niyo na habang mainit pa. Wala pa akong gana ngayon. Ilapag mo muna iyan dyan. Mamaya ko na iinumin. Pa, para naman po kayong bata, ang sabaw na ito ay kailangang inumin habang mainit. Sige na po, inumin niyo na, ha? O sige na nga, akin na iyan. Tay, okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo napasok? Matanda na ako. At wala nang silbi. Bumalik ka na muna. Gusto ko nang magpahinga. Sige po, magpahinga na po kayo. Kayo riyan, linisin niyo ng maigi ang sahig. Siguraduhin niyong malinis yan. Sa inyong lahat na nandito, mga matagal na kayong kasama ng tatay ko sa pakikipaglaban. Saksi kayo kung paano ang Xiao Group, sa ilalim ng pamumuno ng tatay ko, ay narating ang kinalalagyan nito ngayon. Kaya lang, sadyang lumilipas ang panahon. Ang pangangatawan ng tatay ko ay unti-unti nang humihina. Hindi na niya kayang magpatuloy sa trabaho. Bukod pa doon, ang Xiao Group ay nagsisimula na ring bumagsak ang takbo. Ang Xiao Group ay hindi lang para sa amin na pamilyang Xiao, kundi bunga rin ito ng pinaghirapan ninyong lahat. Kaya ang mungkahi ko, muling maghalal ng bagong chairman ng board na siyang gagabay sa Xiao Group tungo sa bagong tagumpay. Ipakita natin ang ating husay muli. Sang-ayon ako. Si Batang Master Xiao ang panganay na anak ng matanda at matagal na ring nagtatrabaho sa Xiao family. Marami na siyang karanasan. Inirerekomenda ko siya bilang bagong board chairman. Si Zongshan, bata pa lang, ay pinapanood ko na ang kanyang paglaki, may kakayahan at mapagmahal at mabait na tao. Para sa akin, ang posisyon ng board chairman ay walang iba kundi para sa kanya. Tama po. Salamat sa tiwalang ibinigay ninyo. Kaya simulan na natin ang halalan muli. Ang mga sang-ayon na ako ang maging Xiao Group Board Chairman. Mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Hindi na po ako magpapakumbaba. Simula sa oras na ito, ako na si Xiao Chongshan, ang manunungkulan sa Xiao Group bilang Board Chairman. Hindi ako pumapayag. Hindi ako sang-ayon. Xiao Jian yan. Haha, isa ka lang lumpong anak sa labas. Anong karapatan mong hindi sumang-ayon? Ako ang independent director ng Xiao Group at hawak ko ang pinakamalaking share sa Xiao family, kaya may kapangyarihan akong bumasura ng kahit anong desisyon. Tay, mukhang maganda po ang lagay niyo ngayon. Siguradong makakalabas na kayo ng ospital sa lalong madaling panahon. Oh? Makakalabas pa ba ako? Tay, bakit niyo naman po nasasabi yan? Kapag bumuti na po ang katawan niyo, syempre ay makakauwi na kayo. Pero sabi po ng doktor tungkol sa lagay niyo, hindi niyo po dapat pinapagod ang sarili niyo. Ang tungkol sa mga gawain sa kumpanya, ipagkatiwala niyo na po yan kay Zongshan. Masyado na siyang bugbog sa trabaho nitong mga nakaraang araw, pero ang mga tao po sa kumpanya, sinasabi pa rin wala siyang karapatang magmana at hindi talaga sila sumusunod sa kanya. Tay, bakit po ba sila ganoon? Ano bang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na ako. Tay, kapag nilagdaan niyo po ito, ang mga tao sa kumpanya ay wala na pong masasabing masama. Ang mga tao sa kumpanya, wala na silang masasabing chismis pa. Paglipat ng share? Haha. Huli ka na. Ang mga shares ko ay naipatapon ko na kay Jian yan. Ano? Nababaliw na po ba kayo? Si Jian yan ay isa lamang anak sa labas na walang kinikilalang pangalan. Paano siya nagkaroon ng karapatang magmana nito? Dahil hindi niya ako lalasunin. Imposible ito. 8% lang ang shares mo at mayroon akong 42% shares. Ako ang pinakamalaking shareholder. Tingnan nyo, nailipat na sa akin ng matanda ang lahat ng mga shares. Ngayon ay hawak ko ang 52% shares at ako na ang pinakamalaking shareholder ng Xiao Group. Wisit, yung matandang yun, nababaliw na ba siya? Sige, ngayon ay iminumungkahi ko, nalalahok ako sa eleksyon ng Board of Directors ng Xiao Group. Nawawala na ba siya sa sarili? Ngayon, muling magsagawa ng eleksyon para sa tagapangulo ng Lupon. Ako na ang magkukusa at sasali ako sa eleksyon. Xiao Ji yan. Kahit pa lumahok ka, ay wala ring silbi. Hindi ko pa kailanman nabalitaan na may malaking kumpanya na hahayaan ang isang may kapansanan na maging tagapang... Kapag nalaman ito ng iba, ang dangal ng Xiao Group ay tiyak na mawawala, di ba? Jian yan, talagang nakataya rito ang reputasyon ng ating Xiao Group. Sa tingin ko, para sa posisyong ito, ang nakatatanda mong kapatid ang mas nararapat.
Ikaw, umuwi ka na lang at magpagaling ng mabuti. May pakialam ba kayo sa dangal ng pamilyang Xiao? Ang binti mo. Ikaw. Ang Direktor Liu ng Departamento ng Pananalapi. Ikaw. Sa Accounting Department, si Direktor Liu. Ginamit mo ang 50 milyong dolyar ng kumpanya para sa future stocks. Nabayaran mo na ba ito ngayon? 4 na buwan na ang lumipas. Mali ba ako? Libu Huay. Nakasama mo si Elder Xiao ng mahigit 30 taon. Naging mabuti siya sa iyo. Gumamit ka ng mga hamak na materyales. Dinagdagan ng mga presyo para mangurakot. Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Tingnan nyong mabuti. Paulit-ulit ninyong sinasabi na mahalaga sa inyo ang dangal ni Xiao family, tapos ganito ang gagawin ninyo? Kailangan ko pa bang tawagin ang 911 para asikasuhin ito para malaman ng lahat sa Zhonghai kung gaano kasama ang mga ugali ninyo? Xiao. Second Master Zhao. Huwag po kayong magbiro ng ganyan. Kami po, buo ang suporta namin sa inyo bilang chairman ng board. Tama. Jianyan, ang tungkol sa usaping ito ay apektado ang reputasyon ng ating Xiao Group. Hindi niyo po ito pwedeng ipagsabi sa iba. Sa pag-upo niyo bilang chairman, ang iyong Uncle Lee ang unang papabor diyan. Sige, iminumungkahi ko na si Xiao Jianyan ay simula na ngayon. Sige, iminumungkahi ko. Mula sa oras na ito, si Xiao Jianyan ang manunungkulan bilang chairman ng Xiao Group. Sino ang sumasang-ayon at sino ang tumututol? Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Hindi ako pumapayag. Walang bisa ang iyong pagtutol. Kayong dalawang mga board members, pakisama muna sa akin sa lounge para makapagpahinga. Mga balimbing kayo? Tinanggap niyo ang pera ko? Pero nagpadala kayo sa pananakot ng iba. Mga walang silbi. Kumpul-kumpul kayong mga walang silbi. Xiao Jianyan, huwag kang masyadong magalak. Kukuha ako ng abogado ngayon din. Iyang mga papeles ng pag-aari mo. Peke iyan. Lahat iyan ay peke. Hindi magagawa sa akin iyon ng matanda. Ako ang panganay na anak. Ako ang tanging karapat-dapat na kilalanin sa pamilya. Ikaw? Anak ka lang sa labas? Isa kang bastardo. Alam mo ba iyon? Ikaw ang tunay na hayop. Para lang makuha ang yaman ng pamilya, nagawa mong lasunin ang sarili mong ama. Ang lason sa iyong sariling ama. Ang pag-imbento ng aksidente sa kotse, ang pagpapabayad sa iba na sirain ang mga preno ko, ang pagnanakaw ng posisyon sa kumpanya, at ang maling paggamit ng pondo, lahat ng iyan ay nagagawa mo lang dahil sa kawalan mo ng hiya. Pangalawang Panginoon, nahanap na namin ang ebidensya. Doon sa kutsara, mayroon itong nakahid na lason. Kapag ang gamot na ito ay matagal nang nainom, maaring magdulot ito ng sakit sa puso. At isa pa, ang video mula sa CCTV ng iyong aksidente, kahit na hindi na ito mahanap, pero ang dashcam ng mga sasakyan sa tabi ng daan ay may naitalang video. Mayroon ngang gumalaw sa sasakyan nyo noon. At nahuli ko na ang taong iyon. Inamin niya na si Xiao Chongshan ang nag-utos sa kanya. Ano po ang gagawin natin? Sinasabi ko sa iyo, walang makakatakas sa inyo ni Zhao Su. Ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Sinasabi ko sa iyo ang totoo tungkol sa negosyo ni Xiao family. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, wala akong interes sa kumpanya ni Xiao family. Sariling sikap lang ako sa lahat ng ginagawa ko. Eldest brother, ikaw ang nagkakamali. Panzhou, bahala ka na sa kaniya. Xiao Jianyan. Sa buong buhay ko, isa lang ang naging pagkakamali ko. Noong dinala ka rito ni Lolo, dapat ay tinapos na kita noon pa. Wala nang pagkakataon. Sa susunod na lang. Sabihin mo sa akin, talaga bang mahalaga ang pera? Para sa mga taong walang pera, siguro ay napakahalaga nito. Noong mga panahong iyon, nagbayad ang tito ko ng ilang 10,000 dolyar para sa etiquette classes ni Wenfei. Pero noong humihingi ako ng 1,500 dolyar para sa tuition ko, ayaw niya akong bigyan. Naisip ko tuloy noon, napakasarap sigurong maging mayaman. Kung mayaman lang ako, hindi ko na kailangang umasa sa tito ko. Hindi ko na kailangang pakisamahan ng aking tiyuhin o mag-alalang ikulong sa madilim na kwarto ng asawa niya.
ang mga magagandang damit na mayroon si Wenfei ay maaari ko ring makuha. Pero may mga tao talaga na kahit gaano pa karami ang kanilang pera, ay hindi pa rin sila nakokontento. Lagi nilang gustong kunin ang lahat ng bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Kasakiman yan, iyan ay bunga ng pagnanasa. Mali, dahil sila ay takot at may mababang tingin sa sarili. Nag-aalala sila na lahat ng mayroon sila ay biglang mawawala. Dahil dito, may mga taong nawawala sa kanilang katinuan, tinatalikuran ang sariling pamilya, at sa huli ay nagiging parang mababangis na hayop. May iisang pagkakamali lang ako sa buhay na ito, at yun ay noong dinala ka rito ng matanda. Dapat ay tinapos na kita agad noong oras na iyon. Pangalawang Panginoon, umiiyak ka ba? Hindi, napuwing lang ako. Wala, saang buhangin naman ito nang galing? Hindi maaari, mahal na hari. Hindi niyo po maaaring uminom mag-isa. Hindi po ito makabubuti sa inyong kalusugan. Ano ang pinagsasabi mo? Hayaan niyo po akong samahan kayong uminom. Ikaw? Kaya mo bang uminom? Bakit, minamaliit niyo ba ako? Sige. Pagkatapos ng isang basong ito, sana lahat ng masasama at magulong bagay ay tuluyan ng maglaho. Pangalawang Panginoon. Anong klaseng alak ba ito? Whiskey! Hoy! 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 Wala namang taong umiinom ng isang buong baso ng whiskey nang ganoon lang. Gising ka na? Nasaan ako? Sino ka? Ano ang ginawa mo sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Aray! Dapat bang maging mahinhin ang mga babae? Halika, may ipapakita ako sa iyo. Napublish na ba ang aking Zwiyu? Oo. May gusto kong aminin sa iyo. Sana ay hindi ka magalit. Sabihin mo, sino ang babae mo? Pupunta ako doon para parusahan siya. Anong ibang babae ang pinagsasabi mo? Pagbabayarin ko siya. Sinong kabit ang pinagsasabi mo? Ang totoo, ako ang boss ng Xingyue Publishing House. Ako ang pumirma sa kontrata ng copyright para sa nobela mo. Siyempre, pinirmahan ko iyon dahil napakagaling mong magsulat. Talaga? Hindi mo ba ako babastos para sa trabaho? Siyempre, totoo ito. Ipinadala ko ang nobela mo sa maraming sikat na screenwriter at para sa kanila, napakahusay ng pagkakasulat nito. Kaya ngayon, bilang kinatawan ng J-Group, formal kong iniimbitahan si Miss Wen na maging editor-in-chief para sa pelikula nating Zuiyu. Kung ganoon, pag-usapan na natin ang bayad. Sige ba? Direktor Chen? Oh, President Xiao. Busy ka ba? May ipakikilala ko sa iyo. Siya ang may akda ng Zuiyu, si Binibining Wenwan, si Director Chen. Kumusta po, Director Chen? Ako po si Wenwan. Miss Wen, itong libro mong Zuiyu ay talagang napakahusay at napakaganda ng pagkakagawa ng script. Kampante ako na. Ang galing ng pagkakabago sa script. May tiwala ako na sa tulong mo, siguradong magagawa ko ang pelikulang ito na manalo sa mga pandaigdigang parangal. Ha ha ha. Director Chen, sobra naman po ang papuri nyo. Dapat pa po akong matuto sa inyo. Kung ganoon, President Xiao, Miss Wen, ikot muna kayo rito kahit saan nyo gusto. Kakausapin ko lang ang male lead tungkol sa kwento. Sige po. Paumanhin muna, paumanhin. Sige, maglibot-libot ka muna rito para masanay ka. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Sige po. Sige na. Maglibot-libot lang muna ako rito. Ha ha ha. Ano nga pala una na ako ha? May kailangan lang asikasuhin sa opisina. Ay, sige po. Pasensya na. Ikaw ba si Wenwan? Oh, ako nga si Wenwan. Kilala mo ako? Naaalala mo pa ba ang Baji? Baje? Ikaw ay si Li Zhenting. Matagal na tayong hindi nagkita. At hindi ko inaasahan na wala ka pa rin pinagbago. Hinding-hindi talaga kita nakilala. Bakit sobrang gwapo mo na ngayon?
Bakit ang gwapo mo na ngayon? Huy, anong ginagawa mo rito? Baguhang aktor na kasi ako ngayon. Pumunta ako rito para mag-audition. Baka sakaling may pagkakataon. Add mo naman ako sa WeChat. Napakaliit talaga ng mundo. Akalain mo namang magtatagpo tayo rito. Sige po, Director Chen. Papunta na ako agad dyan. May kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na ako. Mag-usap na lang tayo sa WeChat. Chat tayo ha. Sige, bye-bye! Bye-bye, sige. Anong klaseng kalokohan ito? Sumusobra na to. Director Chen, kailangan niyo po ba ako? Teacher Wen. Tungkol naman sa script na, to, may ilang bahagi na kailangan mong baguhin? Ano po iyon? Makikinig po ako. Ganito, yung setting ng bidang lalaki na pipi. Baguhin mo na sa huli, hayaan mo siyang makapagsalita sa dulo. Pero kapag binago natin iyan, magbabago ang buong takbo ng kwento. At iyan pa naman ang pinaka-importanting punto ng serye. Isa pa, ito ang pinaka-importanting aspeto ng kwentong ito. Ay nako, alam ko yan. Pero ngayon, ang bidang lalaki mismo ang humihiling nito. Pero bago pa pumasok ang mga artista, hindi ba nabasa na nila ang script? Teacher Wen, masyadong maikli pa ang panahon mo rito sa produksyon? May mga bagay talaga na iba sa iniisip mo. Director Chen, ito na po ba ang ating scriptwriter? Kayo po siguro ang ating scriptwriter. Pakisuyo naman po na gawing normal na tao ang karakter ni Jia, yung magaling sana kumanta at sumayaw para naman matuwa ang kanyang mga fans. Salamat po, pagpalain kayo. Narito ka ba para i-shoot ang Zuiyu o para sa ibang pelikula? Kapag binago yan, Zuiyu pa rin ba ang tawag dito? Bumibili ang mga fans ng ticket para lang makita si Jia, tapos simula umpisa hanggang dulo ay wala siyang kahit isang linya. Siguradong magagalit ang mga fans kapag napanood nila yan. E di sana hindi niyo na tinanggap ang project na ito. Director Chen, natatandaan ko na napag-usapan na natin ito dati, di ba? May problema ba? Ganito po kasi. Baka nga hindi sapat ang kakayahan ko, pero talagang hindi ko mababago ang script ng ganyan. Baka dahil ito sa wala akong sapat na kakayahan, pero ang totoo, hindi ko talaga mababago iyan. Director Chen, nakasaad ng malinaw sa kontrata na ang nilalaman ng pelikula ay hindi dapat makaapekto sa imahe at reputasyon ng artista. Kapag nabawasan ng ilang milyong followers si Jia dahil dito, ikaw ba ang magpapasa ng pananagutang iyon? Pero nakasaad din sa kontrata na kapag hindi nakipagtulungan ng artista sa shooting, sila ang magbabayad para sa lahat ng lugi. Director Chen, sa loob ng produksyong ito, mula kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang hamak na manunulat na magdikta kung ano ang dapat gawin? Magdedesisyon ka ba kung babaguhin mo o hindi? Magsalita ka na. Hindi iyan mababago. Pangalawang Panginoon? Paano naging bakit kahit sino na lang ngayon ay sumasabat na? Director Chen, may sinusunod pa bang patakaran dito sa set? Ay naku. Hindi pwedeng baguhin ang script, pero pwedeng palitan ng artista. Sino ka ba? Ang lakas mong magsabi na palitan. Si Jia ay artistang nakapirma sa ilalim ng Zhonghai Entertainment. 80% ng mga sikat na artista sa buong bansa ay sa kumpanya namin. Kakayanin mo bang kalabanin kami? 80% ng mga sikat na artista sa buong bansa ay galing sa kumpanya namin. Balak mo ba talagang kompetensyahin kami? Parang hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Hello, Panzo? Zhonghai Entertainment City. Tama, alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam mo na ang dapat mong gawin? I-blacklist sila. Para kanino ba yung pag-aakto mo? Napakayabang mo talaga. Hoy, teka. Ikaw ay... Wala ka ba talagang modo? Siya ang nasa likod ng ating investment group, si President Xiao, si Second Master Xiao. Xiao. Second Master Xiao? Umalis na kayo rito kasama ang Jia mo, layas. Opo, sir. Director Chen, siguradong mayroon lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. President Xiao, huwag po kayong mag-alala. Kontento na po ako sa bersyong ito ng script. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Gagawin ko ang lahat. Kung ganoon, ayos na yan. Ano sa tingin nyo? Pwede na ba tayong umalis? Direk, may gusto po akong irekomenda sa inyo. Sino yan? Sige po. Cut. Tama. Cut.
Napaka-perpekto. Nakita niyo ba yon? Ito ang gusto kong lead actor. Napaka-perpekto. Dapat talaga ay siya na. Ang assistant director diyan. Badje, ang galing mo talagang umarte. Eksaktong gaya ng iniisip ko. Sa totoo lang, gusto ko talaga ang Zuiyu eh. Maraming beses ko na tong binasa, pero hindi ko inakalang ikaw pala ang nagsulat niyan. Tungkol doon. Pangalawang Panginoon, sasabihin ko sa'yo, kapitbahay ko siya noong bata pa ako. Nang umalis siya, doon ko lang siya ulit nakita. Ano sa tingin mo? Ang galing, di ba? Baji, ito nga pala si Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon, kumusta po? Ako po si Lee Zenting. At si Wenwan po, ang pinakamatalik kong kaibigan noong bata pa kami. Salamat po sa pagkakataon, pagsisikapan ko po talaga. Wenwan, kailangan na nating umuwi. Pangalawang Panginoon, ayos lang kung may gagawin ka pang iba. Balak naming mag-celebrate ni Badje. Sinasabi ko sa'yo, ang bahaging ito ay ganito ko isinulat. Sakto, may lalakarin din ako. Eksakto, may gagawin din ako. Director Chen, kulang ka ba sa pera? CEO, heto na po ang custard buns na hinihingi nyo. Bakit ang tagal mo? Inikot ko po ang buong lungsod. Bakit malamig na ang mga buns na ito? Napakalayo po kasi. Wala na po akong nagawa. Ikaw, anong? Alis na. Wenwan, may dala ako para sa'yo. Second Young Master, dumating po kayo? Hindi ko alam kung kumain ka na, pero binilhan kita ng custard buns. Ay, kakayanin ko pa rin kumain kahit busog na ako. Badje, tignan mo ito. Ito yung paborito nating custard buns noong bata pa tayo. Tikman mo na dali. Hay, halos wala nang natitira. Mauna na ako ha, may kailangan lang asikasuhin. Noong bata pa talaga tayo. Huwag mo na akong ihatid sa labas. Baguhin ang kwento at tapusin ang bida? Bilisan mo at tawagin mo rito si Director Chen. Sige, babaguhin ko na lang. Dalian mo at tawagin mo si Director Chen dito. Babaguhin ko muna ito. Dahil parang hindi ito tama. Tara, balik na tayo sa kumpanya. Pangalawang Panginoon, hindi mo ba talaga pupuntahan ng misis sa set? Sige po, ihahanda ko na ang sasakyan. Siya nga pala, Pangalawang Panginoon. Tingnan mo, ito ang mga email mula sa ilang overseas publishers. Gusto nilang ilabas ang iba't ibang lengguwahe na bersyon ng Zuiyu. Sa tingin mo po ba, dapat ko itong ipakita sa misis? Ibigay mo sa akin, ako na mismo ang magbibigay sa kanya. Ingat! Ayos ka lang ba? Titingnan ko. Okay ka lang ba? Salamat sa tulong mo kanina. Direk. President Xiao, anong nangyari? Paano nyo ba inaasikaso ang kaligtasan dito sa set? Muntik na may madaganan kanina. Naku, pasensya na. Muntik nang may matamaan kanina. Naku po. President Xiao, wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong masihigpitan namin ang seguridad sa set. Sinisigurado ko po na hindi na ito mauulit. Gusto mo pang maulit ang ganito, ganoon ba? Kapag may nangyari, sino ang mananagot? Ayusin nyo na ang problema sa kaligtasan nyo ngayon. Kung hindi nyo kayang ayusin, huwag na nating ituloy ang shooting. Hindi naman po ganoong kalala. Aksidente lang naman ang nangyari. Tama siya, President Xiao. Ayos lang ako. Hindi na kailangang ihinto ang produksyon. Nagtatanong ba ako sa iyo? Pangalawang Panginoon? Ayos lang din naman ako, aksidente lang ang lahat. Huwag na nating palakihin ang ganitong kaliit na bagay. Ako pa ngayon ang nagpapalaki ng gulo? Sige. Sige, mukhang wala na palang silbi ang mga sinasabi ko. Fine, aalisin ko na ang puhunan ko. Ihinto nyo na lahat ito. Huwag po. Naku, President Xiao, hindi niyo po pwedeng alisin ang puhunan niyo. Kapag ginawa niyo iyon, hindi na aabot ang pelikula ko sa film festival sa katapusan ng taon. Kawawa naman po. Sa tingin mo ba may paki ako sa film festival? Walang kwenta iyang film festival, akala mo ba mahalaga sa akin iyan? Wenwan, sumama ka sa akin pa uwi. Menopausal ka ba? Napakaliit na bagay nito. Bakit kailangan ganyan katindi ang galit mo? Ayaw kong umuwi. Teka lang. Director Chen, kung magpapasya si President Xiao na bawiin ang puhunan, tingin ko, ay kaya kong gawa ng paraan ang problemang iyan. Kung balak bawiin ng President Xiao ang puhunan, sa tingin ko ay kaya kong solusyonan ang problemang iyan. Ikaw? Alam mo ba?
kung magkano ang ininvest ng President Xiao sa palabas na ito. 500 milyong dolyar yon. Oo nga naman, Baji. Paano ka naman magkakaroon ng ganoon kalaking pera? Maaring, hindi pa ako formal na nagpapakilala sa inyong lahat. Ang tatay ko ay si Li Qidong at ang lolo ko ay si Li Jianhua. Si Li Jianhua? Ibig mo bang sabihin ay ang sikretong bilyonaryo na si Li Jianhua? Sino ba iyon? Sikat ba siya? Ang Lintian Holdings, na isa sa 3 pinakamalaking grupo sa mundo, ay itinatag mismo ni Li Jianhua. Dito sa ating bansang Daxia, halos kalahati ng mga bilihin ay may kinalaman sa Lintian. Pangalawang Panginoon, ibig sabihin ba niyon ay mas mayaman pa sila kaysa sa grupo nyo? Tungkol doon, Director Chen, kung sakaling kailanganin ng pelikula, sa tingin ko, ay kaya kong magdagdag ng 2 bilyong dolyar, barya lang naman yan para sa akin. Ayos ka Baje. Hindi ko akalaing ganyan kakayaman. Magaling ka palang maglihim. Sus, barya lang iyon. Ang galing mong magtago, ha? Hay, pandagdag lang yan sa baon. Ngayong may pera na tayo, pwede na nating simulan ang trabaho. Sa katapusan ng taon, itutuloy natin ang pagpasok sa film festival. Pangalawang Panginoon, kung may gagawin ka, mauna ka na. Hayaan nating si Baji ang mamuhunan ngayon para hindi masakit kahit malugi tayo. President Xiao, paano naman ako? Ang pera, paano na ang gagawin ko? Hindi ba may puhunan naman siya? Lumayas ka? Hala. President Xiao President Lee. Mr. Lee, may kinalaman ba kay Miss Wen ang pamumuhunan niyo sa Zuyue? Miss Wen, totoo po bang pumayag na kayong ikasal sa pamilya ni Pamilyang Lee para maging asawa ng isang bilyonaryo? Magkano po ang dote na ibinigay sa inyo ng Pamilyang Lee? Pwede po bang malaman? Wala po, wala. Huwag po kayong maniwala sa kung ano-anong naririnig o isinusulat. Ako at si Baji? Ako at si Li Zhenting, magkaibigan lang po kami na magkakilala simula pa noong bata. Hindi po ito kasing gulo ng iniisip nyo. Malinis po ang intensyon namin sa isa't isa, talaga. Ang totoo? Hindi ito kasing komplikado ng iniisip nyo. Totoong walang namamagitan sa aming dalawa. Ang totoo? Talagang nililigawan ko si Binibining Wenwan. At naghahanda na rin ako mag-propose sa kanya. Pangalawang Panginoon, hindi ka ba talaga pupunta sa press conference para sunduin si Young Madam? Magmaneho ka na lang ng maayos? Huwag mo akong hayaang mahuli sa flight ko. Pupunta pa ako sa ibang bansa para sa copyright negotiation. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala po kayo sa pagmamaneho ko. Siguro, si Li Zhenting ang mas nararapat para sa iyo. Wenwan, ang muli nating pagkikita ay tadhana mula sa langit, kaya nagdesisyon ako na hindi na kita hahayaang lumayo pa. Pakakasal ka ba sa akin, Wenwan? Ano bang ginagawa mo? Sinusubukan kitang tulungan para linisin ang pangalan mo. Nababaliw ka ba? Bakit ka nagpro-propose? Seryoso ako, Wenwan? Pasensya na, hindi ako pwedeng makipagkasal sa'yo. Engaged na ako at mahal na mahal ko siya. Patawad po, pero hindi kita maaring pakasalan. Nakipagkasundo na ako sa iba at mahal na mahal ko siya. Li Zhenting, napakahusay mo. Mas kilala rin ang pamilya mo kaysa kay Pangalawang Panginoon. Mayroon kang mapagmahal na lolo at mga magulang. At marami ka pang magiging mga tagahanga sa hinaharap. Pero iba si Pangalawang Panginoon. Ako lang ang mayroon siya. At siya lang din ang mayroon ako. Kaya pasensya na talaga. Ang fiancé mo na si Pangalawang Panginoon ay si Xiao Jianyan? Paumanhin po, Baje. Sa buhay na ito, kay Pangalawang Panginoon lang ako mananatili. Hindi niya kayang wala ako. At hindi ko rin kayang wala siya. Sa hinaharap ay makakakilala ka pa ng marami pang mahuhusay na babae. Paalam na.